Nakakuha ng mamahaling yellow croaker na nagkakahalaga ng 3 milyon. Pero nirakan ako ng magkapatid. Pati perang pantubo sa buhay ni tatay, gusto pa niyang angkinin. Bumalik ang eksena 4 na oras ang nakalipas. Humahagibis ang bagyong may lakas na antas 12. Sa isang iglap, nilamon ng nagielong tubig ang buong kubyerta. Mahigpit na nakayakap sila masahita ko. Nabulunan ako sa tubig dagat at walang tigil ang pag-ubo. Puro kawalang pag-asa at takot ang nakikita sa paligid. Masyadong malakas ang agos sa ilalim, Jayang. Kapag ipinilit mo pa, mapuputol ang winch. Pinunasan ko ang tubig dagat sa mukha ko. Nakatitig ang mga mata ko sa maruming bula na kumukulo sa dagat. Umingit ang mga ugat sa likod ng kamay ko. Kung ayaw mong pakainin ang mga isda, bantayan mo ang winch. Paulit-ulit pa ring umaalinggaw sa tainga ko ang tawag ni Chen Chuang. Mas masakit sa buto ang iyak niya kaysa sa hangin sa dagat. Kuya, lumalala ang uremya ni tatay. Sabi ng doktor, kailangan niya ng transplant. Kahit ang bato lang, kailangan ng hindi bababa sa 2 milyon. Ang napakalaking halagang ito ay parang bundok na dumudurog sa gulugod ko, Liang. Para mailigtas siya. Wala akong magawa kundi sumakay sa barko ni Liang Yao. At sa mismong sandaling iyon, kasabay ng isang malakas na kalabog, marahas na sinipa at bumukas ang bakal na pinto ng timonera. Sumugod sa kubyerta si Liang Yao na suot ang kapote. Ang laman sa mukha niya ay kumikibot sa tindi ng galit. Chen Zeng. Chen Sen. 4 na oras mo akong pinaikot-ikot sa madilim na dagat. Bigla niyang inagaw ang palakol na pamuksa sa sunog mula kay Lauma. At mabagsik na. Itinuro ang kable na sagad na sa tensyon. Putulin agad ang kable at bumalik tayo. May nangyari sa barko. Babalatan kita ng buhay. Hindi ko inaasahang bigla akong makahawak ng isang mabigat na bakal. At buong tapang na humarang sa harap niya. Subukan mong galawin ang kable. Puno ng isda ang ilalim. Kung gusto nating yumaman, ilahin na ang lambat. Sumagi sa isip ko ang mga tala sa pangingisda na minana ko kay Lolo. Kasabay ng bahagyang pagbabago ng agos sa karagatan. Sigurado akong may malaking huli sa ilalim. Nakasulat sa tala ang tungkol sa yellow croaker sa malalim na alon. Sa mansyon ni Qianlong, may lihim na nakatago sa malinaw na tubig. At tama nga ang hinala ko. Sa gilid ng nakakasilaw na ilaw panghanap, nagangalit ang tubig dagat. At unti-unting kumikislap ang kakaibang kulay putik nitong dilaw. Kumaliwa ng todo at sumampa sa tuktok ng alon. Sakay ka ng maliit na bangka at kunin ang lambat. Sa sandaling pinaandar ang maliit na bangka. Naglabas ito ng nakakakilabot na tunog ng pagkiskis. Mabilis na lumubog ang buong bakal na hulihan ng barko. Namuti sa takot ang mukha ni Liang Yao. Bumagsak siya sa basang kubyerta ng buong bigat. At umuungol na siguradong sumabit sa ilalim. Hindi niya namalayang. Kasabay ng huling nakakabinging dagundong. Sa wakas, bumasag sa ibabaw ng tubig ang mabigat na lambat panghuli. Bumuhos ang nagielong tubig sa mga butas ng lambat na parang talon. At bumaligtad ang bangka. Napatulala ang lahat ng tao sa kubyerta. Siksik na siksik sa loob ng higanting lambat ang mahahaba at malalaking katawan. Malalaking isdang kumikislap sa nakakasilaw na gininto ang liwanag. Si Liang Yao ay parang pato na sinasakal sa lig. Buka ang bibig niya. Matagal bago siya nakapaglabas ng matinis at paos na sigaw. Grabe. Napakaraming yellow croaker. Aahon na tayo sa buhay na ito. Hindi inalintana ni Lauma ang yelong lumilipad sa paligid. Mahigpit niyang niyakap ang isang napakalaking gininto ang isda na kasing haba ng braso. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Biglang nagkagulo at nag-ingay ang buong lugar. Nagsigawan at naglundagan sa tuwa ang lahat ng mandaragat. Sumisigaw ng, Diyos ko. Lolo, yumaman na tayo. Bigla akong napasandal sa malamig na winch. Pero sa kaibuturan ng mga mata ko, naglalagablab ang apoy ng matinding ligaya. Ang ganitong ligaw na malaking dilaw na isda ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000 kada kalahating kilo. Tantiya lang iyon. Itong isang lambat ay puro dekalidad, o kahit papaano, makakakuha tayo ng mahigit 100 kilo. Gumapang si Liang Yao papunta sa amin. Nakangiti siya ng todo, halos pumutok ang pisngi sa taba. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ko at humalakha. Hingal na hingal ako, malalim ang paghinga. Tinulak ko siya palayo. Sabihan agad nilang palamigin ang imbaka ng yelo. Bumalik ng buong bilis sa daungan ng dongya. Makalipas ang mahigit 10 oras. Sa bukang liwayway, bahagyang nababalot ng hamog. Sa unang pantalan ng daungan ng dongya, ganap nang nagkagulo at kumukulo sa ingay. Matapos ang matinding bidding, ang kargamentong ito ay napunta sa isang malaking negosyante mula sa kabisera. Binili niya ito ng buo sa presyong 32 milyon. Nang makita ko ang maleta na punong-puno ng pera. At iniabot iyon kay Liang Yao. Sa sobrang tuwa ko, pinagpawisan ang mga palad ko. Bumilis ng husto ang tibok ng puso ko. Kuya Yao, hahatiin natin ng pantay. Ibigay mo sa akin ngayon ang 15 milyon. Pero habang hawak niya ang napakalaking halaga, may kakaibang pagbabago sa kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya sa isang mapanuyang ngiti. Yumuko siya mula sa kinaupuan at tinapik ang pisngi ko. May marahang kalansing na umalingaw-ngaw. Bakit ka nagmamadali? Alam ko ang usapan. Magpapakain ako ngayong gabi para ipagdiwang ang tagumpay mo. Mukhang hindi basta-basta ang handaan ngayong gabi.
Malinaw na balak niya akong gawing kambing na ihahain. Isang nakamamatay na piging. At walang pakundangan niyang ipinagdiwang ang 30 milyon. Hindi ko inakalang sa mismong handaan. 20,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Nakaupo si Liang Yao sa pangunahing upuan ng marangyang pribadong silid. Nakaakbay sa mga babaeng taga-inom, hawak ang alak na mautay habang mapagmataas na humahalakha. Mahigpit kong kinuyom ang cellphone ko. Sa screen. Kakapasok lang ng mensahe mula sa kapatid ko, humihingi ng 300,000 deposito. Itinulak ko palayo ang basong iniaabot sa akin. Malalaki ang hakbang kong nilapitan si Liang Yao. At naghanda akong singilin siya. Tapos na ang pakikihalubilo sa handaan, Kuya Yao. Panahon ng magkwenta, di ba? Natigilan si Liang Yao, hawak ang sigarilyo. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa na may bahid ng panunuya. Naku, nakalimutan ko sa sobrang saya. Nakalimutan ko ang pinakamalaking tumulong. May kinuha ang tauhan niya na bag na yari sa lona mula sa kabinet. Malakas niya itong ibinagsak sa mesa sa pagitan namin ni Liang Yao. Binuksan niya ang zipper. 2 bungkos lang ng mapupulang tig-100 salaping papel ang laman. 200,000 lang. Iniabot ni Liang Yao ang matabang kamay niya at itinulak iyon papunta sa akin. Ngumingiti siya ng pilit at sinabing, magsalita ka na. Walang bawas kahit 1 sentimo. Tinitigan ko ang kahabag-habag na perang nasa mesa. Parang umalingaw ang isang ugong sa utak ko. Biglang bumaligtad ang daloy ng dugo sa buong katawan ko. Hindi pa kasama ang puhunan. Kung pantay ang hatian, dapat ay 15 milyon ang makuha ko. Malakas na hinampas ni Liang Yao ang mesa na yari sa mahogany. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Tumayo siya agad. Shenzeng, nababaliw ka na ba sa kakahabol ng pera? Ako ang gumastos para sa bangka at gasolina. Hinilan niya ang kwelyo niya. Habang nagsasalita, lalo siyang nag-iinit. Itinuro niya ang pantalan sa labas ng bintana habang ako'y nilalait. 2 labi lang ang halos gumalaw sa galit. Kung hindi dahil sa pagharap ko sa kamatayan para hanapin ang kumpol ng isda. Kahit 1 sentimo ay hindi kakikita. Sunod-sunod ang mapanuyang tawa ni Liang Yao. Isa ka lang trabahador na medyo sinuwerte. Makasarili at walang hiya ang baluktot niyang mga salita. Sa galit, nanginginig ang buong katawan ko. Naghihintay sa ospital ang tatay ko ng perang makapagliligtas sa buhay niya. Ibabalik mo ba ang perang ito o hindi? Hindi ko ibibigay. Ano naman ang magagawa mo? Tuluyan nang sumabog ang pakiramdam kong inaapi at nilalait. Mabilis kong inabot at mahigpit na hinawakan ang damit niya. Pilt ko siyang hinila pataas. Bago pa bumagsak ang kamao ko. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Dajun. Nang marinig ko ang masamang sumpang iyon, sumabog ang galit sa dibdib ko na parang bulkan. Nagpakawala ako ng dagundong na parang mabangis na hayop. Pero kung mahuli ako dahil sa pakikipag-away, ano ang mangyayari sa ama nating naghihintay ng buhay sa intensive care? Lumapit si Liang Yao sa harap ko na taas noo. Shenzeng, isinilang kang pulubi. Harapin mo na ang realidad habang maaga. Nawala ang bigat sa balikat ko. Dahan-dahan akong bumangon. Dinampot ko ang 2 bungkos ng perang basang-basa sa alak. Ito ang perang magliligtas ng buhay. Pinagbigyan na kita. 1,300,000 lumang utang. Tatandaan ko iyan. Pagkasabi ko nito, hindi na ako lumingon. Ibinangga ko at binuksan ang malaking pinto. Diretso akong sumugod sa daungan ng dongya. Sa gitna ng napakalamig na gabi. Makalipas ang kalahating oras, narating namin ang unang ospital ng bayan. Kapatid kong si Chen Chuang. Tahimik akong naglabas ng 200,000 at iniabot sa kanya. Sabihan mo siyang bilisan at ituloy ang gamot ni tatay bukas. Bakit 20,000 lang? Niloko ka ng gagong si Liang Yao. Pagod na pagod akong sumandal sa malamig na pader. Isinalaysay ko ng buo ang nangyari sa hotel. Biglang namula ang mga mata ni Chen Chuang. Paglingon niya, hinugot niya ang mabigat na palakol na pang-apula ng sunog. Mabagsik ang aura niya. Mabilis akong sumugod. Mahigpit kong niyakap ang baywang niya. Pilt ko siyang idiniin sa maputlang pader. Nababaliw ka na ba kapag may nangyari sa iyo? Ano na lang ang gagawin ni tatay? Kumalabog ang palakol mula sa kamay ni Chen Chuang. Dumulas siya at napaupo sa sahig. Nangingilid ang luha niya habang desperadong humahagulgol. Takip ang mukha niya, desperado siyang humahagulgol. Nangingilid ang luha niya habang desperadong humahagulgol. Tinitigan ko ang desperadong kapatid ko at ang amang nakaratay sa kama. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamao ko. Bukas, isasangla natin ang lumang bahay at pupunta sa pagawaan ng mga sirang barko. Tayo mismo ang bibili ng barko. Tumayo ako. Tumingin ako sa itim na karagatan. Mababasa sa mga mata ko ang matinding hangaring pira-pirasuhin ang kaaway. Sa dagat na ito, gagawa ako ng daan sa gitna ng dugo. Sisiguraduhin kong walang kahit 1 piraso ng damong dagat ang mahuhuli ni Liang Yao. Para makipaglaban hanggang kamatayan sa kaaway na naghahari sa daungan. Isinangla naming magkapatid ang aming ari-arian. Bumili kami ng isang lumang barkong itinapon na. Hindi pa sumisikat ang araw. Sa dalampasigan ng liblib na pagawaan ng mga sirang barko sa daungan ng dongya. Hinaluan ng hangin sa dagat ang nakakatusok na amoy ng kalawang. Tinitigan ni Chen Chuang ang barkong puno ng mga bakas ng pinsala.
Isang kahoy na bangkang kupas ang pintura, may nakakabit pang sirang lambat pangisda. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha niya. Kuya, ang kalawangin at basurang bakal na ito. Makakalayag pa ba? Huwag sanang magkandadurag sa isang alon lang. Pumasok ako sa silid ng makina na punang langis. Naamoy ko ang matapang na singaw ng diesel. Nabahira ng maitim na langis ang mga kamay ko. Walang problema ang makina. Matibay pa ang baras ng propeller. 350,000. Akin na ang sirang barkong ito. Ang lumang barkong ito ay 2 taon nang nakatiwangwang. Ako mismo ang nagpintura rito ng pula. At pinalitan ko ang pangalan nito ng barkong Polang. 2 araw at 2 gabing walang pahingang pagkukumpuni. Umandar ang makina ng barkong Polang. Sa wakas, bumulusok ito at nagpakawala ng mababa at malakas na dagundong. Pinaandar ko ito patungo sa pantalan ng supply. Pinuno namin ito ng diesel. Bumili ako ng 10 toneladang dinurog na yelo. Kailangan naming pumalaot ngayong gabi. Ngunit, nang magbigay ako ng paunang bayad, sunod-sunod na malalakas na katok. Nang nasa mesa ng tanging gasolinahang nagbebenta ng diesel. Kahit dagdagan pa ang bayad sa negosyong ito, hindi ko pa rin ito tatanggapin. Sakto namang nangyari iyon. Biglang umugong sa labas ng pinto ang isang napakalakas at nakakabinging busina ng sasakyan. Isang itim na Mercedes-Benz AC-Class ang walang pakundangang. Humarang sa daanan ng gasolinahan. Lumabas si Liang Yao na suot ang isang military jacket. At lumapit na may mapanuyang ngiti sa mukha. Boss Wang. Hindi mo naman nakalimutan ang sinabi ko sa grupo noong isang araw, di ba? Sa takot, sunod-sunod na umiling si Boss Wang. Habang pawis na pawis. Tinitiyak kong kahit isang patak ng langis ay hindi ko ipinagbili sa iyo. Nakangising malamig si Liang Yao. At mayabang na itinaas ang baba. Umalingaw-ngaw ang hambog niyang boses sa buong gasolinahan. Sa daungan ng Dongya, ang pamilya Liang ko ang nasusunod. Sino ang maglalakas loob na magbenta sa iyo ng mga gamit? Ang sinumang gumawa niyon ay tahasang kumakalaban sa akin. Pagkahulog ng mga salitang iyon, galit na dumating si Chen Chuang. Mahigpit niyang hawak ang isang mabigat at nagielong bakal na pamalo. Ayaw na ayaw tayong bentahan ng yelo at gamot ng planta. Ngayon, makikipagsagupaan ako sa iyo. Mabilis siyang sumugod. Mahigpit niyang niyakap ang baywang ni Chen Chuang. At pilit siyang hinila pabalik. Pinipigilan niya ang nag-aapoy na galit. Tumawa ng ubod ng yabang si Liang Yao. Sigaw niya, kapag naglakas loob kayong manakit. Titiyakin kong makukulong kayo ngayong gabi. Baka bilhin ko na lang ang bulok na barkong iyan sa presyo ng kalakal na bakal. Humagibis palayo ang Mercedes. Nagsipangalat ang mga mangingisda sa paligid na parang umiiwas sa salot. Tuluyang nahulog sa patibong ang daungan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, huminga ako ng malalim sa hanging dagat na amoy bulok na isda. Tinapik ko ang balikat ni Chen Chuang. Ang daungan ng Dongya ay teritoryo ng pamilya Liang. Pero hindi ko pag-aari ang dagat na iyon. Pumasok kami sa pinakadulo ng barong-barong na distrito. Sa isang payak na silid na amoy lamang ng isda ang laman. Itinulak namin ang sirang kahoy na pinto. Sa loob ay nakaupo ang isang matandang may magagaspang na kamay, na naghahabi ng lambat sa pangingisda. Siksula Ogi, dating pinakamahusay na kapitan ng malayo ang paglalayag. Noon, dahil tumanggi siyang magbayad ng proteksyon sa pamilya Liang, pinabali nila ang isang paa niya. At tuluyan siyang umalis sa buhay dagat. Diretso akong lumuhod sa harap niya, sa ibabaw ng pira-pirasong lambat. At nagangalit ang ngipin habang humihingi sa kanya ng daan palabas. Tuluyang hinarang ng pamilya Liang ang lahat ng supply sa daungan. Naghihintay pa sa ospital ang tatay ko, umaasang mailigtas. Nayanig ang buong katawan ni Xulaogi. Ibinagsak niya ang lambat. At tumayo habang nakasandal sa saklay. Sumilay sa mga mata niya ang napakatalim na ningning. Akala niya, kayang bilhin ng maruming pera ang lahat ng tagapagtustos. Minamaliit niya ang dangal ng isang matandang mangingisda. Humarap siya at hinila mula sa ilalim ng kama ang isang lumang kaha ng bakal. Mula roon ay inilabas niya ang naninilaw na phone book. Sanay niyang tinawagan ang ilang misteryosong numero. Laoki, kinagat ng pamilya Liang ang pamangkin ko. Magdala ka ng kargamento sa loob ng ligaw na multo ngayong 12:00 ng gabi. Bigla niyang pinutol ang tawag. Inilapat niya ang malalaki at magagaspang niyang kamay. At malakas na tinapik ang balikat ko. Maalab ang kanyang titig. Gamitin mo ang galing ng lolo mo. Sa dagat, sampalin mo ng malakas ang pamilya Liang. Mariin akong tumango. Sumuong kami sa kadiliman ng gabi. Ang barkong Polang ngayong gabi. Ang tuluyang pupunit sa harang na lambat ni Liang Yao. Para mabasag ang monopolyo ng ating kaaway. Pumasok kami sa abandonadong look na nababalot ng mabahong amoy. Sa pilitang isinakay ang mga supply. Pinatay ng barkong Polang ang malalaking ilaw. Parang multo itong dumula sa itim na agos, patungo sa sirang tulay na pantalan. Umuwol at langit-ngit ang mga tabla. Bak sa mga mata ni Chen Chuang ang matinding kaba. Mahigpit niyang hawak ang nagielong bakal na pamalo. Basang-basa na ng malamig na pawis ang mga palad ko. Napakadelikado ng lugar na ito. Napakadelikado ng lugar na ito. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga tauhang kinuha ni Lolo? Tinapik ko ang balikat niya para pakalmahin si Xulaogi. Buong buhay na siyang namuhay sa dagat. Laging maaasahan ang trabaho niya. Sakto namang dumating ang sandaling iyon. Sa malayong bahagi ng dagat na balot ng dilim.
Biglang kumislap ng 3 beses ang nakakasilaw na ilaw. May kumislap sa isip ko. Agad kong kinuha ang flashlight. 3 beses akong mabilis na kumislap sa direksyong iyon bilang senyas. Sa gitna ng dagundong ng makina, isang mabilis na bangka ang sumugod. Mula sa kadiliman, umisi si Lauki habang umunguya ng sigarilyo at mahinahong tumalon sa kubyerta. Si Chenzeng ba iyon? Nasa barko na ang langis at yelo. Ilagay agad ang lahat. Kailangan nating umalis. Umandar ang bomba ng diesel. At naglabas ito ng nakakabinging ugong. Ang malalaki at nagielong tipak ng yelo ay mabilis na ipinapasok ng paleta sa imbakan ng yelo. Takot akong sa susunod na segundo ay tuluyang harangan ng itim na barko ni Liang Yao ang daanan palabas ng dagat. Baka isang segundo na lang. At tuluyan ang bumara roon ang itim na barko ni Liang Yao. Habang nag-uutos si Lauki sa pagkakarga. Kinuha naman niya ang perang iniabot ko. Bumungis siya at nagpakita ng magaspang ng ngiti. Ipahatid mo ang pagbati ko kay Lolo. Kung mapabagsak mo si Liang Yao. Kung mapabagsak mo si Liang Yao. Kung mapabagsak mo si Liang Yao. Mas masarap pa iyon kaysa sa bayad. Tapos na ang pagkakarga. Tumalon si Lauki sa mabilis na bangka. Kumaway siya sa amin habang papalayo. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa gabing balot ng dilim. Namula sa tuwa ang buong mukha ni Chen Chuang. Malakas niyang sinuntok ang dibdib ko. At tuwang-tuwa siyang sumigaw, may pag-asa na tayo. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Paandarin ang makina. Mahigpit kong hinawakan ang timon. Sabi ko sa mababa at mariing tinig. Iangat ang angkla, todo bilis papunta sa laot. Umungal ng malakas ang makina ng barkong polang. Nilaslas nito ang dambuhalang itim na alon. Diretso kaming humarurot sa madilim na karagatan. Nang malapit na kaming makalabas sa daluyan, 2 nakakasilaw na ilaw ng sasakyan. Ang biglang bumulusok mula sa pampang. Ang 2 sinag na parang matatalim na espada ay mahigpit na tumutok sa barkong polang. Biglang kumabog ang dibdib ko. Huminto sa pampang ang isang malaking itim na sasakyan. Bumaba si Liang Yao na nakasuot ng kaputi ng militar. Habang nakanganga sa isang sigarilyo, bumaba siya ng sasakyan na may mapang-asar ng ngiti. Hindi hinarangan ni Liang Yao ang daan. Tumayo lamang siya sa pampang. At nanood sa amin na may malupit na ngiting parang pusang naglalaro sa daga. Ayos ah. Magaling ka talaga, Chenzeng. Nakahanap ka pa ng langis. Nakahanap ka pa talaga ng langis. Bali na ang binti ni Laugi, pero ayaw pa ring sumuko. Narinig kong iniinsulto niya ang taong tumulong sa kanya. Biglang sumiklab ang galit ko. Sigaw ko, kung may tapang ka, magkita tayo sa dagat. Tingnan natin kung sino ang tunay na lalaki. Para bang nakarinig si Liang Yao ng pinaka-nakakatawang biro. Humalakhak siya habang nakatingala sa langit. Mabangis niyang inihagis sa lupa ang sigarilyo. At dinurog iyon ng buong lakas. Ngayon, hindi kita hahadlangan. Gusto kong makita kung ano ang mahuli ng sirang barko mo. Bigla kong naunawaan. Hindi lang niya isinara ang suplay ng langis. Binili rin niya ang mga tindahan. Talagang pinutol niya ang buong suplay ng mga lambat pangisda. Ilang piraso na lamang ng sirang lambat ang natitira sa barko. Maliwanag na gusto niya kaming maubusan ng gasolina sa laot. Desperadong naghihintay sa kamatayan. Malalim akong huminga ng nagielong simoy ng dagat. Galit na nag-aapoy dahil sa matinding kahiyan. Walang pakialam sa lahat, itinulak ko hanggang dulo ang kalawangin na kontro ng makina. Barkong polang ay bumagtas sa naglalakihang alon. Kasabay ng nakakabinging dagundong. Buong tapang na sumuong sa madilim na kailaliman ng dagat. Sa aking tainga, umalingaw ang sigaw ni Liang Yao. Na makakahuli raw kami ng isda. Kaya binaligtad niya ang sulat at isinulat ito. Mahigpit kong hinawakan ang timon at sumuong sa gabi. Sumusumpa akong iuwi ko ang yaman na magpapayanig sa buong mundo. At luluhod siya para bayaran ang utang na dugo. Kuya, may pag-asa pa tayo. Sa wakas, nakalusot din kami sa harang ni Liang Yao. Makakapalaot na tayo. Matagal akong nagbuga ng maalat at mabahong hangin. Parang nahulog na ang malaking batong nakadagan sa dibdib ko. Pero nanatiling malamig at mabagsik ang aking tingin. Huwag ka munang masyadong matuwa. Itinaas ang angkla at buong bilis na nagpatuloy. Ang destinasyon ay ang malayong dagat. Umungol ng mabigat ang makina ng barkong polang. Binagtas nito ang dambuhalang itim na alon. Walang pag-aatubiling sumuong sa madilim na kailaliman ng dagat. Ang mga ilaw ng mga sasakyang rumaragasa sa pampang ay parang masasamang mata. Walang tigil na nakatitig sa amin. Hanggang sa tuluyan kaming lamunin ng malawak na dilim ng gabi. Mahigpit na nagkuyom ng mga kamay si Chen Chuang. Lumapit siya sa akin na sabik at nagtanong. Pupunta pa ba tayo sa lugar ni Haring Jayan para yumaman? Nakatuon ang mga mata ko sa kumpas habang itinatama ang direksyon. Siguradong magpapadala si Liang Yao ng mga barko para harangin tayo. Inilabas ko ang gusot na talaan ng pangingisda na nababad sa tubig dagat. Itinuro ko ang nakakatakot na palatandaang iginuhit ng pulang tinta. Kung hindi tayo pupunta sa lugar ni Haring Jayan. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa ipinagbabawal na lugar ng lahat ng mangingisda. Death Valley. Biglang tumaas ang boses ni Chen Chuang. Ang pananabik ay napalitan ng takot. Biglang namutla ang kanyang mukha na parang papel. Mas malupit pa roon ang mga agos sa ilalim ng dagat kaysa sa gilingan ng karne. Kapag pumasok tayo roon, kamatayan ang naghihintay sa atin. Itinuro ko ang maitim na dagat sa labas, humahampas ang mga alon. Bawat salita ay tila pa ko na bumaon sa kanyang mga tainga.
Habang lumalaki ang alon, lalong nagmamahal ang isda. Wala nang atrasan. Wala na tayong atrasan. Kahit manghuli ng damong dagat hanggang mamatay. O ipusta ang buhay natin. Tinitigan ni Chen Chuang ang determinado kong mga mata. Alam niyang wala na tayong karapatang maghanap ng ligtas na daan. Kaya kinailangan niyang lunukin ang kanyang pagtutol. Matapos maglayag ang barkong polang ng 7 o 8 oras. Bagamat lumiwanag na ang kalangitan. Biglang sumama ng husto ang panahon sa dagat. Biglang humagupit ang malakas na hangin. Bumaba ang mga ulap na kasing itim ng tinta. 3 hanggang 4 na metrong dambuhalang alon. Walang awang humampa sa barkong polang. Bumuhos sa mukha ko ang nagielong tubig dagat. Mahigpit kong hinawakan ang timon. Ginamit ko ang buong lakas ko upang labanan ang hangin at dambuhalang alon. Kumapit ka ng mabuti. Itinali ng maigi ang lahat ng maaaring maitali sa kubyerta. Walang itinira. Isang dambuhalang alon ang bumagsak sa salamin at lumikha ng nakakabinging dagundong. Napakapit si Chen Chuang habang sumisigaw, dikit na dikit sa dingding ng kabina. Matapos tumagal ang 2 oras, humupa rin ang bagyo. Nangangatog ang aming mga binti habang nakahando sa isasahig. Basang-basa ang buong katawan. Humihingal ng malalim. Pinunasan ko ang tubig dagat sa mukha ko. Tinitigan ko ang madilim na abot tanaw sa unahan. Isang mapanganib na dagat na puno ng mga alimpuyo. Dumating na tayo. Ito ang pasukan ng Death Valley. Ibaba agad ang lambat panghila. Bumagsak ang mabigat na lambat sa maitim na dagat. Sa gitna ng dagundong ng makina. Mabagal na hinila ng barkong polang ang lambat. Makalipas ang kalahating oras. Naglabas na nakakatusok na ingay ng pagkikiskisan ang winch. Sabay-sabay kaming sumulpot sa ibabaw ng tubig. Pero tuluyan kaming natulala. Sa lambat bukod sa isang bunto ng maitim na puti. Ilang punit at bulok na damit. May isa pang ang sirang sapatos. Tinitigan ni Chen Chuang ang nakakasuka nilang basura. Namumutla na ang mukha niya. Bumagsak siya sa sahig ng barko. Hindi ako naniwala sa malas. Nagngit-ngit ako at paulit-ulit na nagpalit ng pwesto para palalimin ang lalim. Matigas ang ulo kong hinila ang lambat ng ilang dosenang ulit. Pero bawat resulta ay mas nakakadismaya kaysa sa nauna. Puro bakal mula sa lumubog na barko at bulok na tabla. Kahit isang semilya ng isda, wala kaming nakita. Tuluyan ng gumuho si Chen Chuang. Walang buhay ang mga mata niya habang nakasandal sa winch, paulit-ulit na bumubulong. Wala na ring pag-asang makalikom ng perang pangligtas. Biglang umalingaw sa timon ng silid ang nakakabinging alarma. Nasa pulang danger zone na ang karayom ng panukat ng langis. Sapat na lang ang natitirang diesel para pilit na makabalik sa pampang. Parang nagyayalong tubig dagat ang kawalang pag-asa. Sa isang kisap mata, nilunod nito ang puso ko. Wala akong lakas at sumandal ako sa control panel. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahaplos ang malabong sulat sa kwaderno. Kapag humihip ang hangin at gumalaw ang ulap, itinataas ni Lolo ang ulo ng dragon. Kapag umurong ang tubig, lilitaw ang tunay na ginto. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Mariin kong minamasdan ang mga seaweed sa tabi ng nautical chart. Ang kurba ng galaw ng tubig sa pagtaas at pagbaba ng alon. Parang biglang sumabog ang isang bagay sa utak ko. Hinampas ko ang hita ko at humalakhak ng malakas. Taglay ng tawa ko ang kabaliwan ng mga nakaligtas sa kamatayan. Napatalon si Chen Chuang sa sobrang gulat. Ang nakasulat sa kwaderno ay oras ng paglitaw ng buhay na pain. Hindi pa dumarating ang tunay na pagsubok. Pagkahulog ng mga salita. Biglang naglabas ng matinis na tunog ang sonar ng barko. Bigla itong nagpakawala ng isang matindi at nakakabinging alarma. Sa screen, nakita lamang namin ang isang napakalaki at siksik na kumpol ng pulang liwanag. Narumaragasa sa paitaas mula sa kailaliman. Muling umalingaw ang matinis na alarma ng sonar. Marahas nitong pinunit ang katahimikan sa timon ng silid. Parang ipinako kami ni Chen Chuang sa kinatatayuan namin. Nakatitig kami sa kumikislap na pulang ilaw sa screen ng sonar. Nakaandar ang kuryente at nakakasilaw ang pulang ilaw sa screen ng sonar. Sa ibaba ng screen, ang pulang liwanag ay siksik na siksik. Sa ibaba ng screen, ang pulang liwanag ay halos hindi na gumagalaw. Kuryente. Iniskan nito ang butas. Parang bulkan na sumasabog mula sa ilalim ng dagat. Sinusuri ng sonar ang buong sako. 100 metro, parang bulkan na sumasabog mula sa ilalim ng dagat. 100 metro, taglay ang lakas na kayang gumiba ng langit at lupa. Kuya, ano ba talaga ang bagay na ito? Nakakita ba tayo ng nakakatakot na kawan ng isda? Sa sobrang tuwa ko, buong katawan ko ay marahas na nanginig. Kumukulong dugo ang rumaragasa sa mga ugat ko. Halos mapunit na nito ang balat ko. Siguradong kawan ng isda iyon. Ang tunay na kayamanan sa pinakailalim ng Death Valley. Sa wakas, lumitaw na ito. Sa sobrang tuwa, napasigaw ng napakalakas si Chen Chuang. Lumingon siya at tatakbo sana para itulak ang kariton. Pero mabilis ko siyang inabot at mariing hinawakan. Ano pang hinihintay natin? Kuya, kapag naghintay pa tayo, mawawala ng tuluyan ang napakamahal na kawan ng isda. Itinuro ko ang panukat ng langis na halos ubos na. Gumagana ang utak ko na parang napakabilis na makina. Mabilis kong kinakalkula ang bilis ng hangin at agos sa malalim na dagat. Sapat na lang ang langis para sa pitong. Hindi pa dumarating ang tamang sandali. Kung ibababa natin ang lambat ngayon, kamatayan ang naghihintay sa atin. Para akong baliw na. Nakatingin sa countdown ng segundometro.
Punong-puno ng pawis ang mga kamay ni Chen Chuang. Sa sobrang kaba, nakalimutan na niyang huminga. Ngayon na. Ibaba mo ang lambat ngayon din. Bitawan ito ng 150 metro. Alak mo agad sa pwesto. Kasabay ng ugong ng makina. Ang mabigat na lambat ay naging kidlat na itim. Muli silang sumuong sa malalim at nagielong dagat. Marahas na bumangga ang hulihan ng barko. Itagilid ang katawan ng barko. Gamitin ang pinakamalaking bahagi ng katawan nito. Para salubungin ang rumaragasang kawan ng isda. Biglang umalingaw mula sa ilalim ng tubig ang isang nakakatakot na dagundong. Marahas na umuga ang buong barkong polang. Hinihila ng buong lakas ang hulihan ng barko patungo sa ilalim ng dagat. Tapos na tayo. Siguradong sumabit tayo sa ilalim. Hindi, sumadsad tayo sa ilalim. Pati ang motor ng winch ay naglalabas na ng usok. Biglang kumalat ang nakakatusok sa ilong na amoy sunog. Nakaunat ng tuwid ang bakal na kable. Umuwal ito ng nakakangingilo sa ngipin. Hindi ito pagsadsad. Kawan ito ng mga isda. Bilis, pumunta sa silid ng makina at ikonekta ang lahat ng reserbang makina. Bumuhos ng todo ang lakas ng reserbang makina. Ang winch ay halos hindi na magamit. Naglabas ito ng isang nakakabinging ungol. Dahan-dahang umaangat ang lumulubog na barko. Itinuro niya ang hulihan ng barko at napasigaw. Sa ilalim ng maitim na dagat, may malaking lawak na tila unti-unting lumilitaw. Isang kakaiba at nakakasilaw na pulang liwanag. Kasabay ng dagundong ng tubig na halos makabingi. Ang lambat ay umumbok na parang napakalaking lobo. Sabay-sabay na sumabog ang mga ito sa ibabaw ng tubig. Sa loob ng napakalaking lambat, siksikan ng napakaraming isdang kulay matingkad na pula. Parang mga bituin ang puting batik sa magagandang malalaking isda. Diyos ko! Pawang di kalidad na ligaw na lapu-lapu na pulang batik-batik. Yumaman tayo. Nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa malamig na sahig ng barko. Hinayaan kong manaig ang matinding saya. At tuluyang lumabo ang paningin ko sa mainit na luhang umaagos. Mas mahal pa ito sa ginto, isang kayamanang pula mula sa ilalim ng dagat. Pawang di kalidad ang laman ng lambat na ito. Siguradong maibebenta ito sa halagang milyon-milyon. Mabilis na sumugod si Chen Chuang. Nagmamadali niyang inilipat ang mga pulang lapu-lapu sa tangke. At pinuno iyon ng dinurog na yelo. Pagod na pagod, sumandal kami sa gilid ng barko. Inilabas namin ang murang alak at nagtagay ng todo. Kumukulo sa sikmura ang hapdi ng alak. Sapat na ang pambayad sa operasyon. At mababayaran pa natin ang lahat ng utang. Bumalik agad sa daungan ng buong bilis. Humahawi sa alon ang barkong polang, kargado ng yaman na kayang magpabago ng buhay. Makalipas ang mahigit 10 oras, tuluyan kaming nakapasok sa daungan ng Dongya. Ngunit ang dating masiglang daungan ay tahimik na parang sementeryo. Nang makita kami ng mga dating masiglang nagtitinda ng isda, bigla silang tumalikod at tumakbo. Lahat ay nagsitakbuhan na parang nakakita ng multo. Isang matinding ginaw ang gumapang sa katawan ko. Sa isang iglap, umakyat iyon sa aking gulugod. Kumaway si Chen Chuang sa pamilyar na nagtitinda ng isda. Sumigaw siyang may dala kaming pinakamagagandang pulang lapu-lapu. Ngunit tumalikod lang ang mamimili at tumakbo. Ano ba ang nangyayari? Lolo, bakit sila tumatakbo? Nakakita ba sila ng multo? Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Naintindihan kong dumating na ang paghihiganti ni Liang Yao. Gagamit siya ng mas malupit na paraan para durugin kami. Hindi lang niya puputulin ang supply namin. Tuluyan din niyang haharangan ang lahat ng aming daanan sa pagbebenta. Hahayaan niya kaming mamatay sa gutom habang nagbabantay sa barkong punong-puno ng mamahaling isda. Isang itim na sasakyang A-class ang sumugod na parang mabangis na hayop. Huminto ito sa harap ng pwesto. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Liang Yao na nakasuot ng magarbong kamiseta. Nakasuot siya ng napakamagarbong kamiseta. May malaking gintong kwintas sa liig. Lumakad siya habang napapaligiran ng mga tauhan niya. Humitit siya ng malalim sa tabako. Pagkatapos ay nagbuga ng makapal na usok na nakakatusok sa ilong. May ngiting kampante na parang pusang nakahuli ng daga. Sinipat niya ang lumang barkong ito. Ano kaya ang kayamanang nahuli ninyo? Huwag sabihing isang lambat lang ng damong dagat ang ihahain ninyo sa baboy. Biglang nag-ingay ang mga tauhan. Umalingaw ang malakas na tawanan. Namula sa galit ang mukha ni Chen Chuang. Kumalabog ang mga kamao niya. Mariin kong pinigilan ang balikat niya. Malamig siyang nakatitig sa pang-uyam. Tinanong niya kung ano na naman ang balak nitong kalokohan ngayon. Napakababa at maruming paraan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayong araw, sa buong daungan ng Dongya, walang sinumang mangangahas bumili ng isda mo. Napakahalaga ng pulang batik-batik na isda. Ilang oras lang ang kayang itagal ng sistema ng suporta sa buhay ng barko. Kung hindi, magiging bulok na karne ang laman ng bodega. Nanlilisik sa pula ang mga mata ni Chen Chuang. Galit siyang umungal sa kanya. Kailangan ba talagang umabot sa ganito kalala ang lahat? Binigyan na kita ng mukha, pero ayaw mo pa ring mahiya. Ngayon na. Hindi ka man lang makapaglabas ng pambili ng banig para sa tatay mo. Sumenyas siya sa kanyang tauhan. Isang dokumento at isang panulat. Malakas na ibinato sa kubyerta namin. Dahil magkapatid tayo, bibigyan kita ng daang palabas. Tingnan mo ang kontrata ng pagbili ng kumpanya. Petsa ng pagpirma, kinuha ko ang dokumento at sinuri ito. Biglang sumiklab hanggang ulo ang apoy sa dibdib niya. Ito ay lantaran ng pang-aagaw.
At gusto pa niyang bilhin ito sa 50 unit kada kalahating kilo, presyong parang basura. At gusto pa niyang mapasa kanila ng walang kondisyon ang pagmamay-ari ng barkong Polang. At gusto pa niyang mapasa kanila ng walang kondisyon ang barkong Polang. At gusto pa niyang mapasa kanila ng walang kondisyon ang barkong Polang, pati ang lahat ng karapatan dito. Tuluyan nang nabaliw si Chen Chuang. Pinilas niya ang kontrata. Dinampot niya ang malamig na bakal na tinidor ng isda. Namagaat na mula ang kanyang mga mata. Handa na siyang tumalon at ipaglaban ang buhay niya. Mahigpit ko siyang niyakap mula sa likod. Ginamit ko ang buong lakas ko para hilahin siya pabalik. Sumisigaw ako ng buong lakas, pinapabalik siya. Hindi lamang hindi natakot si Liang Yao. Lalo pa siyang naging mayabang. Inilabas niya ang tiyan at mumising mapanghamon. Itinuro niya ang puso niya at sinabing saksakin siya roon. Subukan mong galawin ako. Buong buhay mo itong gugugulin sa kulungan. Tumago sa dibdib ang mga salitang iyon na parang lasong punyal. Nanigas ang katawan ni Chen Chuang. Kumalabog sa kubyerta ang tinidor ng isda. Parang biglang naubos ang lakas ni Chen Chuang. Lumuhod siya sa sahig. Hinawakan niya ang buhok niya at humagulgol sa desperasyon at sakit na parang hayop na nasukol. Sumigaw siya sa silid ng makina. Dahil sa kakulangan ng oxygen, pumihit at lumutang napatay ang tiyan ng isang pulang batik-batik na isda. Nang makitang patay na si Liang Yao, tumawa siya ng may labis na pagmamalaki. Itinaas niya ang pulso at tiningnan ang kanyang gintong relo. Malakas siyang nagbilang pababa na parang si kamatayan mismo. Huling 10 segundo na lang ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi ni Liang Yao. Kunin ninyo ang pera at umalis na kayo. O manatili kayo rito, yakapin ang patay na isda, at hintayin ang pagpanaw ng tatay ninyo. Ang bawat bilang ng 100 at 78 ay parang mabigat na martilyong bumabagsak. Mabagsik itong humampas sa puso. Mariin kong kinagat ang mga ngipin ko. Bumaon ang mga kuko ko. Tumulo ang sariwang dugo mula sa laman. Kapag pinirmahan mo, wala ka ng araw na makakabangon. Narito ang kontrata ng pagbili. Kapag pinirmahan mo, wala ka ng araw na makakabangon. Kapag hindi ka pumirma, hindi mababayaran ang operasyon at tuluyan ng mauwi sa wala ang lahat. Napako rito ang tingin ng lahat. Pumilipit ang mukha ni Liang Yao. Nagbilang siya pababa hanggang 2. Nakahanda na siyang sumigaw ng isa. Sa sandaling ilalabas na niya ang isang putok na magpapasya sa kanilang kapalaran. Isang nakakabinging preno ang umalinggaw sa buong daungan. 3 mabibigat na truck ng pagpapalamig na may tatak na sariwang kadenang panglamig. Dumating ng rumaragasa ang mga truck ng pagpapalamig. Hinarangan nila ang daan ng pag-atras. Namutawi ang gulat sa mukha ng lahat. Bumukas ng may kalansing ang pinto ng gitnang truck ng pagpapalamig. Lumabas ang isang magandang babae na humahakbang sa pulang sapatos na mataas ang takong. Kasunod niya ang isang babaeng maayos ang suot na itim na Amerikana. Isang pambihirang babae na may tuwid at maayos na mahabang buhok. Pagkababa niya ng sasakyan, litaw ang napakaganda niyang mukha. Matingkad at matalim ang kanyang mga mata. May taglay itong nakakasilaw na otoridad na walang makatingin ng diretsyo. Biglang natigilan ang pagmamayabang ni Liang Yao. Ang pumalit sa yabang niya ay isang mukhang puno ng takot at pangamba. Jiang Lan. Ano nang ginagawa mo rito? Teritoryo ko ito. Diretsahang lumakad si Jiang Lan papunta sa wasak na malaking giwejen. Iniunat niya ang naka-high heels na paa. At marahang sinipa ang nakalubog na unahan ng sasakyan. Hinarangan ng basurang sasakyan mo ang daan ko. Namaga ang mukha ni Liang Yao at naging kulay atay ng baboy. Itinuro niya si Jiang Lan at galit na sumigaw. Akala ba niya hindi ako mangangahas manakit? Saktan mo ako. Liang Yao, sa tingin mo ba, sapat na ang ilang tauhan mong walang kwenta? Haha! Pagkasabi niya nito, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng malamig na sasakyan. Tumalon palabas ang mahigit 10 matitikas at malamig ang titig na bodyguard na nakaitim. Taglay ng pangkat na ito ang bagsik ng mga mandirigma. Mabilis silang bumuo ng pader ng tao. Tahimik nilang hinarap ang grupo ni Liang Yao. Agad na bawasan ng kalahati ang yabang ni Liang Yao. Pigil na sumigaw si Jiang Lan, matalim ang boses. Ang pamilyang Liang ang masusunod sa dagat na ito. Hindi mo bakuran ang daungan ng dongya. At hindi rin ikaw ang masusunod sa mga isda sa dagat. Pagkasabi niya, humakbang siya ng mahaba. Habang binabantayan ng 2 bodyguard na tila mga tor na bakal. Diretso siyang nagtungo sa tabi ng barkong Polang. Tinalunto ng matalas niyang tingin sina ako at Chen Chuang. Bago tumigil sa tangke ng buhay na isda na halos umaapaw na. Nang makita niya ang mga pulang isdang tumatalon sa loob ng tangke. Ang mga batik na tila pulang bituin. Ay nagpaalab ng makinang naliwanag sa kanyang mga mata. Napakagandang isda. Napakapuro ng kulay. At napakalaki pa. Kayo ang nakahuli ng mga ito. Mariin akong tumango. Nanuyo at nanikip ang lalamunan ko sa sobrang kaba at pananabik. Kaya halos hindi ako makapagsalita. Liang Yao, gusto mong putulin ang supply. Para mapasuko ang Haiyuej. Hindi na ubra ang kalokohang iyan ngayon. Lumingon siya at itinuro ang barkong Polang. Sa harap ng buong daungan, malakas niyang ipinahayag. Sasagutin ng Haiyuej ang buong kargamentong ito. Ang presyo ay pinakamataas sa pamilihan, dagdag pa ang 20%. Ilagay na agad sa timbangan. Sumabog ang mga salitang iyon sa pantalan na parang kulog. Napanganga ang lahat ng negosyante ng isda. Hindi makapaniwala ang mga mukha nila.
20% sa taas ng presyo sa pamilihan. Napakamahal niyan. Parang sinampal ng pera ang mukha ni Liang Yao. Sa sobrang saya, tumalon agad si Chen Chu ang mula sa kubyerta. Nagpalakpak siya at nagtalon-talon sa tuwa. Hindi siya makapagsalita sa sobrang saya. Halos sumabog ang puso ko sa dibdib sa lakas ng kabog. Sa gitna ng desperasyon, may lumitaw na pag-asa. Ito ang tunay na pag-asa sa gitna ng desperasyon. Naging maitim at kulay ube ang mukha ni Liang Yao. Halos maging laman ang puot sa kanyang mga mata. Tinaga nito si Jiang Lan. Sugod. Itapon sa dagat ang lahat ng isda sa barko. Walang makikinabang sa mga iyon. Napilitan ang mga tauhan ni Liang Yao na sumugod kahit nanginginig sa takot. Ang mga bodyguard sa likod ni Jiang Lan ay sabay-sabay na bumunot ng itim na pamalo. Umalingaw ang isang mabilis na kalabog. Bumuka ang mga pamalo. Kumalat ang malamig at nakamamatay na aura. Sa isang iglap, nabalot nito ang buong pantalan ng daungan ng Dongya. Nanghina ang mga tuhod ng mga tauhan ni Liang Yao. At napako sila sa kinatatayuan. Sa mataas na posisyon, lumapit si Jiang Lan kay Liang Yao at malamig na nagbanta. Kapag ginalaw mo ang barkong ito, wala nang lugar ang pamilyang Liang sa daungan ng Dongya bukas. Mariing kinuyom ni Liang Yao ang kanyang mga kamao. Matinding pagyanig. Sa huli, umatras siyang parang lobong pinakawalan ng hangin. Masama niya akong tinitigan. Bumitaw siya ng mabibigat na salita. Sumakay siya sa isa pang sasakyan. Tumakas siya sa daungan ng kahabag-habag. Pinanood naming tumakas ang kaaway na nakapailalim ang buntot. Ang buong daungan. Umalingaw ang pigil na sigawan ng tuwa. Pinanood ni Jiang Lan kung saan tumakas si Liang Yao. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Nakangiting sinabi niya, "Ang amo na ito. Ngayon, maaari na tayong mag-usap. Pwede na ba nating pag-usapan ang negosyong ilang milyon ang halaga?" Ako si Chen Zeng. Amo, ngayong araw. Pero iniligtas mo ang buhay naming magkapatid. Tumango si Jiang Lan. Mabilis na sumugod ang mga lalaking nakaitim. Kasabay ng malakas na lagaslas ng tubig. Sinimulan ang opisyal na pagtitimbang. Kuya, astig talaga ang babaeng ito. Mas bongga ang dating niya kaysa kay Liang Yao. Tapos na ang pagtitimbang. 112 pulang lapu-lapu. Ayon sa napakataas niyang alok. At hinikayat niya akong magbayad ng 26.8 milyon. Nanginig ang telepono. Nakita ko sa mensahe ng deposito ang mahabang hanay ng mga zero. Pakiramdam ko, hihinto na ang puso ko sa sobrang kaba. Nagtataka ako kung paano ninyo nagawang pumasok sa Death Valley. At nakabalik na punong-puno. Kumakabog ang dibdib ko. Lihim kong hinangaan kung gaano kalawak ang kanyang network ng impormasyon. Pero hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Nagkunwari akong sinabing sinuwerte lang kami. Para makita niya ang tunay kong halaga. Tinitigan ko ang madilim na langit. Buong tapang kong inihagis ang mabigat na pain. 3 punto. Sa silangang bahagi ng mabatong dalampasigan, naroon ang unang pinakamagandang espada ng taon. Nangutya ang manager. Impossible. Ngunit malalim niya akong tinitigan. Iniabot niya ang isang business card na may banayad na halimuyak. Mahigpit kong pinisil ang business card. Malakas kong binalaan siyang tiyak na gaganti si Liang Yao. Kapag napahiya siya, hindi siya basta susuko. Kung gusto niya akong paglaruan, game ako. Ikaw nga, ikaw ang pinakagusto niyang tirahin ngayon. Humagibis palayo ang buong konvoy. Mahigpit akong niyakap ni Chen Chuang. Biglang binasa ng mainit niyang luha ang balikat ko. Sa wakas, may pambayad na sa operasyon ni tatay. Narito kaming magkapatid sa malamig na daungan. Magkahalong iyak at tawa. Sa parehong oras, sa loob ng clubhouse ng daungan ng Dongya, isang napakamahal na antigong florera. Marahas na ibinagsak at nadurog. Namumula ang mga mata ni Liang Yao, parang leon na nagangalit sa galit. Palakad-lakad siya sa loob ng silid na may makapal na karpet. Jiang Lan at Chen Zeng. Bago ko mapatay kayong dalawang walang hiyang magkasintahan. Isinusumpa kong hindi na ako kikilos na parang tao. Itinulak ng strategist ang salaming may gintong frame. Iniabot niya ang umuusok na mainit na tsaa. Ngunit sinampal iyon ni Liang Yao at bumagsak sa sahig. Kuya Yao, huwag kang magmadali. Sa susunod na linggo, magdaraos ang Tianhong Group ng isang ingranding piging sa daungan ng Dongya. Isa itong napakalaking kontrata na katumbas ng walang hanggang kayamanan. Kapag nakuha natin ito, tuluyan nating mapapalayas ang Haiuej sa daungan ng Dongya. Gusto ng Tianhong ang pinakamagandang huli. Magbubuhos tayo ng malaking puhunan. Pagtitipunin natin ang lahat ng magagaling sa buong daungan para manghuli. Tinapik ni Liang Yao ang kanyang hita. At humagalpak sa tawa. Lalong naging mabangis ang kanyang mukha. Lubos siyang binaluktot ng matinding sarap ng paghihiganti. Ako ang magbubuhos ng pera. Kailangang mahuli natin ito. Isdang nagkakahalaga ng 10 ulit kaysa sa red starfish. Habang umaalingaw ang nakakabinging halakhak ni Liang Yao. Sa likod ng mga matang nakatingin sa malayo, ay sumilay ang matinding pag-aalala. Ganoon ba kadaling talunin si Chen Zeng? Sa ilalim ng tila payapang daungan ng Dongya. Matagal nang kumukulo ang mga lihim na alon. Nabulag sa puot ng paghihiganti si Liang Yao. Nag-alok siya ng sweldong 1,000 at maginhawang kondisyon. Baliw na naghanap ng mga bihasang mangingisda.
Ngunit hinamak ito ng mga tunay na veteranong mangingisda. Puro amoy ng mumurahing sigarilyo ang mga aplikante. Mga hampas lupang puro yabang ang puhunan. Sa loob lamang ng isang araw, nakakalap siya ng 20 taong walang alam. Pagkatapos, nagwaldas siya ng pera para bilhin ang pinakamahal na imported na kagamitan. Nilagyan niya ng sandata hanggang ngipin ang barkong Hailongwang na may kapasidad na 500 tonelada. Ngunit hindi tugma ang mga kagamitan. Nakakatawa siyang parang biglang yumaman. Para ipakita kay Chen Zeng. Sa harap ng napakalaking puhunan, walang silbi ang kaunting talino niya. Habang naririnig ni Dajun ang pagtatalo ng mga walang kwentang iyon, pati pagnanakaw ay pinagtatalunan nila. Ang magulong ingay nila. Lalong lumakas ang matinding pagkabalisa sa kanyang dibdib. Itinaas niya sa pinakamalakas ang sonar at naghanap. Hindi ako naniniwalang wala tayong mahuling malalaking isda. Hindi na mawari ni Huang Mao kung alin ang alon at alin ang tunog. Ngunit itinuro niya ang isang bahura at sumigaw na may nakita siya. Napakalaking kawan ng isda. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at ihulog ang imported na troll na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ihulog ninyo ngayon. Sa gitna ng pagkabulag ng mga tarantadong iyon, ibinaba ang troll. Nakumapit ng mahigpit sa mga bato sa ilalim ng dagat. Naglabas ng masakit na langit-ngit ang winch. Kasabay ng malakas na ugong ng makina. Biglang naputol ang nakabanat na kable na bakal. At tuluyang lumubog ang imported na kagamitang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Lintik naman. Kayong mga walang silbing basura. Ano ba talaga ang kinakain ninyo? Ang mga tinatawag na eksperto ay nagsitahimik na parang mga basang sisiw. Ang mamahaling plota ay sunod-sunod na naging palabas na katawa-tawa. Puro bulok na damong dagat ang laman ng lambat. At nagkamali pa sila sa pagpapatakbo. Mahigpit na nagkabuhol ang 2 lambat pangisda. Hindi maihiwalay kaya nasunog ang mahigit 10,000 bloke ng diesel. Ngunit ilang maliliit na isdang halo-halo lang ang nahuli. Namula sa galit ang mukha ni Liang Yao. Lubhang mabigat ang atmosfera. Kuya Yao. May nakita akong barko 5 milyang kanan sa unahan. Ang barkong polang iyon ay kay Chen Zeng. Agad inagaw ni Liang Yao ang largabista. At nakita niya sa malayo ang sira-sirang barkong polang. Nadahan-dahang patungo sa daungan ng dongya. Napansin niyang napakababa ng guhit lubog ng barkong polang. At halos kapantay na ng mga butas ng paagusan sa magkabilang gilid. Na halos dikit na sa umaalon na ibabaw ng dagat. Ganyan ang itsura ng isang bangkang pangisda kapag punong-puno na ng huli. Siguradong muli na namang nakahuli si Chen Zeng ng barkong punong-puno ng napakamahal na kargamento. Lubusang nilamon ng kahihiyan ang kanyang katinuan. Bakit siya ay nagmamaneho ng marangyang barko? Samantalang ako ay naghihirap sa dagat. At si Chen Zeng, isang sirang barko lang ang dala, pero umuuwi namang punong-puno. Sumiklab ito na parang apoy sa kagubatan. Sa isang iglap, tinupok nito ang nalalabi niyang katinuan. Dajun. Ilapit mo ang barko, ngayon din. Todo ang apak sa silinyador, habulin natin sila. Kuya Yao, hindi ito magandang ideya. Sa tirik na araw. Paano kung kumalat ang balita? Malakas na sinampal ni Liang Yao si Dajun sa mukha. Umalingaw sa timonerya ang matinis na sampal kasabay ng kanyang sigaw. Sa dagat na ito, ako ang batas. Habulin ninyo sila at banggain hanggang lumubog. Pilitin siyang ibigay ang mga isda. Umuwal ng nakakabingi ang makina ng barkong Hailongwang. Parang baliw na pating. Buong bilis itong sumugod patungo sa maliit na barkong polang. Narinig ang tarantang sigaw ni Chen Chu ang mula sa hulihan ng barko. Biglang bumigat ang dibdib ko. Mabilis akong lumingon. Sa malayo, nakita ko ang napakalaking katawan ng barkong Hailongwang. Hinahati nito ang mga puting alon. At papalapit ito sa nakapipigil hiningang bilis. Ano ba ang balak ng ulupong na iyon? Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Lantaran ba niya kaming aatakihin? Malamig ang titig ko sa nagbabantang dambuhalang barkong papalapit. Alam ko na ang lahat. Liang Yao, desperado ka na. Handa ka nang mapahiya. Mula sa malakas na loudspeaker, umalinggaw ang napakayabang na boses ni Liang Yao. Tinangay iyon ng nakakapasong hangin sa dagat. At matalim na bumaon sa aming mga tainga. Ibigay ninyo ng maayos ang mga isda. Kung hindi, buburahin ko kayong lahat. Kung lalaban kayo, lulubog ang barko at mamamatay kayong lahat. Sa sobrang galit, nanginginig ang buong katawan ni Chen Chuang. Dinampot niya ang pamalo at susugod na sana, pero agad ko siyang pinigilan. Mahigpit ko siyang sinita. Nakatitig ako sa lumang mapa ng dagat. Sa isip ko, nabuo ang isang matapang at tusong plano. Ngayong araw, bibigyan ko siya ng espesyal na regalo. Bawasan ang bilis. Magkunwaring may sira ang makina. Ihulagpos ang unahan ng barko pakaliwa. Pagkatingin ni Chen Chuang sa mapa ng dagat, biglang namutla ang mukha niya. Doon ay sementeryo ng mga bahura. Mas mapanganib pa kaysa sa Death Valley. Sa ilalim ng tubig, puro lumubog na barko at mga bahura. Napakalakas ng agos. Halos walang barkong makapapasok doon nang hindi muntik mamatay. Kung papasok tayo, makakaligtas tayo. Pero kapag pumasok ang malaki at malalim bumulusok na barko niya, tiyak na mamamatay siya. Itinuro ko ang tanging daanan sa mga tala ni Lolo. Isang lihim na lagusan ng mga lumang bangkang mababaw ang lubog. Lamang ang bahagyang makadaraan. Agad na naunawaan ni Chen Chu ang balak ko.
Kaagad niyang binawasan ang bilis, dahilan para umugoy ang katawan ng barko. Kinontrol pa niya ang usok para magbuga ito ng maitim na usok na parang may sira. Ang barkong polang ay parang kunehong hinahabol ng mabangis na mga ngaso. Sa gulat, bigla itong lumiko. At sumuong sa ipinagbabawal na sona na iniiwasan ng lahat. Sa barkong Hailongwang, humalakhak si Li Angyao ng buong kayabangan. Tinapakan niya ang lahat ng pumipigil sa kanya. Iutos mo ang buong bilis, habulin sila. Walang pag-aatubiling sumuong ang barkong Hailongwang sa nakamamatay na karagatan. Pumasok ito sa sementeryo ng mga bahura. Sa isang iglap, naging magulo ang agos ng dagat. Mahigpit na nakatutok si Chen Chuang sa lumang sonar. Malakas niyang ibinalita ang nakatagong agos sa kaliwa. At ang nakamamatay na malaking bahurang nakatago sa ilalim ng tubig sa kanan. Buong konsentrasyon akong nakatuon. Mahigpit kong hinawakan ang manibela ng barko. Kinontrol ko ito na parang isang eksaktong operasyon ng siruhano. Sumisingit ang barkong polang sa pagitan ng mga kalansay ng lumubog na barko. Ilang ulit na sumayad ang malalaking poste ng mga barkong lumubog sa ilalim ng katawan nito. Nagbuga iyon ng nakapangingilabot na tunog ng pagkikiskisan. Pero hindi ganoon kaswerte ang barkong Hailongwang. Sa makitid na daluyan, ang napakalaking katawan nito ay parang toro sa tindahan ng palayok. Unang bumangga ang unahan nito sa nakausling tadyang sa ilalim ng tubig na lumikha ng mabigat na dagundong. Kasunod nito, malaking hiwa ang binuksan sa katawan ng barko ng nakausling bakal mula sa lumubog na barko. Tuluyang nataranta si Li Angyao at ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng silid piloto, umalingaw ang mga sigaw na parang alulong ng mga multo. Kasabay ng mga utos na iwan ang barko. Pero huli na ang lahat. Dinala ko ang barko sa pinakamakitid na bahagi ng lagusan. At bigla kong pinabilis. Sumayad kami sa gulugod ng isang lumubog na barko mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, patuloy pa ring nakasunod. Ang barkong Hailongwang ay hindi pa naiurong ang mamahaling lambat pangisda. Mula sa ilalim ng tubig, umalingaw ang napakalakas na tunog na parang pinupunit ang metal. Ang lambat pangisda na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay mahigpit na sumabit sa matigas na gulugod ng lumubog na barko. Dahil sa napakalakas na paghila, halos tumilapon ang lahat ng tao sa barko. Sinubukan ni Li Angyao na piliting dagdagan ang lakas ng makina para kumawala. Ngunit ang bakal na kable ng lambat ay bumalot sa sarili niyang elise at sinakal ito hanggang tuluyang tumigil. Naglabas ng malungkot na ungol ang makina ng barkong Hailongwang. Patayin ng tuluyan ang makina. Ang marangyang dambuhalang barko ay tuluyang nasiraan sa sementeryo ng mga lumang barko. Sa ligtas na katubigan ko ipaparada ang barko. Kunin mo ang megaphone. Malakas kong tinutuya si Li Angyao na parang abo ang mukha. Ay, Kuya Yao. Bakit pinahinto ang barkong pito? Maganda ang tanawin dito. Dahan-dahan mong namnamin. Sa gitna ng walang pag-asang pagmumura, pinatakbo ko ng todo ang barkong polang sa ilalim ng papalubog na araw. Tuluyan na umalis si Yang. Pagsapit ng gabi, sa marangyang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng highway. Daan-daang kristal na chandelier ang nagkalat ng nakakasilaw na gininto ang liwanag. Personal akong binuhusan ni Jiang Lan ng mamahaling pulang alak. Umiti siya at sinabing agad na mababayaran ang bayaring lampas 10 milyon. Ngunit nawala ang ngiti sa mukha ni Jiang Lan. Iniabot niya ang isang napakahigpit na liham ng layunin sa pagkuha ng kontrata. Ang pinakamayamang Tianhong Group sa kabisera ng lalawigan. Gusto nilang magdaos ng pinakamagandang piging sa daungan ng Dongya. Gusto nilang magdaos ng pinakamagandang piging sa daungan ng Dongya at pumirma ng pangmatagalang liham ng layunin. Ito ang huling sagupaan na magpapasya kung sino ang magiging hari ng pagkaing dagat. Ang pangunahing putahe ay dapat pala. Isang pambihirang dambuhalang isdang malalim sa dagat na higit 150 kilo ang bigat. At may kasama pang napakalaking multa sa paglabag sa kontrata. Nagpakita ng pag-aalala si Jiang Lan. Pero pakiramdam ko ay unti-unti nang kumukulo ang dugo ko. Hindi alintana ang lahat, nilagdaan ko ito at ibinagsak sa mesa. Boss Gansu, magtiwala ka sa akin kahit isang beses. Sa loob ng 3 araw, ibabalik ko ang ligaw na bluefin tuna. Nang marinig ni Jiang Lan ang 5 salitang bluefin tuna, gulat na gulat ang magandang mukha ni Jiang Lan. Tiningnan niya ako na para bang baliw ako. Bluefin tuna. Ang isang isdang iyon ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Iilan lamang sa buong mundo ang makakahuli nito. Paano mo ito nakuha? Hindi ibig sabihin na hindi nila kaya ay hindi ko rin kaya. Sabihin mo na lang kung may lakas ka bang tumaya. Agad siyang naglabas ng 5 milyong cash. Isinakay sa eroplano buong magdamag. Pinakamahusay na lokal na kagamitan sa pangingisdang longline na may napakababang temperatura. Nang hapong iyon, dumating ang mga container truck na puno ng mamahaling kagamitan para sa pangingisda. Bago makarating sa puerto ng barkong polang. Isang bagong-bagong riel na may napakataas na lakas. Isang ultralamig na cold storage na umaabot sa -60°. A-upgrade ng todo ang sirang barkong ito. Ikinulong ko ang sarili ko sa loob ng kabina buong araw at gabi. Walang tigil na pinagmasdan ni Hong Zuoyan ang mga tala sa pangingisdang ipinamana ng kanyang lolo. Ang pinakahuling yugto ng itim na agos. Nagtatagpo ang mainit na agos. Lakas ng hangin 3. Taas ng alon 1 metro. Tiyak na magkakaroon ng makapal na hamog. Pinagsama ko ang pinakabagong mapa ng agos ng dagat at mapa ng lagay ng panahon.
Itinakda ko ang lugar ng pananambangsa. Sa liblib na karagatan, 300 milyang pandagat mula rito. Ang malayong karagatan ay nangangahulugan ng mas hindi mahula ang panganib. At malayo ito sa himpilan sa baybayin. Kapag may nangyari, wala man lang tayong pagkakataong humingi ng saklolo. Pagsapit ng takip silim, umalis ang barkong polang sa gitna ng mga panunuya. Walang ingay sa barko. Tanging matatag na pa siya ng mga mandirigmang handang putulin ang sariling bisig. Tanging matatag na pa siya na wala ng balikan. 2 araw kaming inanod sa walang hanggang karagatan. Dahan-dahan naming inilatag ang mabigat na linyang pangisda na umaabot sa ilang dosenang kilometro. Marahan at mabigat sa loob. Isinabit ang dambuhalang kawit na may sariwang pain na pusit. Bumaba ito sa kailaliman. Nagsimula ang mahaba at nakakapagod na paghihintay. 2 araw na walang kahit kaunting galaw. Mahigit kalahati na ng inuming tubig at pagkain ang naubos. Ang kawalan ng pag-asa ay dumagan sa gulugod na parang bundok. Sumandal si Chen Chuang sa gilid ng barko. Walang siglang nakatitig sa ibabaw ng dagat. Sayang lang ang paglalakbay natin. Maghanda na tayong bumalik. Nang malapit na akong tuluyang mawala ng pag-asa. Sa riel ang pangunahing kable ng panghila sa hulihan ng barko. Biglang may umalingaw-ngaw na matinis na kakaibang tunog. Isang napakatalim na tunog ng pagkikiskisan ng metal. Sa isang iglap, pinunit nito ang aming mga airdroom. Ang makapal na lubid ay humatak palabas na parang nasisiraan ng bait. Dahil sa matinding pagkiskis ng gabay na gulong. Sa gitna ng madilim na gabi. Sumiklab ang nakakasilaw na mga spark. Naglabas ng matinis at nakabibinging sigaw ang panghila. Baliw na umuga ang buong riel. Malapit na itong tuluyang magkandadurog-durog. Sa isang iglap, kumulo ang dugo sa buong katawan ko. Napasinghal ako ng ubos lakas kay Chen Chu ang nanatulala sa takot. Isang mabagsik na dagundong. Ang isang dagundong ng boses ko. Agad nitong ginising si Chen Chuang na halos mamatay sa gulat. At natauhan siya. Gumapang at sumugod si Chen Chuang sa harap ng riel. Buong lakas niyang inilagay ang kambyo sa pinakamataas na gear. Umungal ang high-power hydraulic motor. Nagsimula ang mabangis na sagupaan sa halimaw sa ilalim ng dagat. Ngunit ang makapal na espesyal na lubid ay patuloy pa ring humihila ng walang makapigil. Baliw na lumilipad palabas. Hindi kaya, kuya, hindi talaga natin mahila. Hihilahin tayo ng halimaw na ito palipad. Sumugod ako sa hulihan ng barko. Titig na titig ako sa lubid na banat na parang bakal. Pakiramdam ko, ihinto na ang puso ko. Ito na mismo ang halimaw sa malalim na dagat na pinapangarap nating mahuli. Ang maalamat na ligaw na bluefin tuna, ang hari ng espada. Bumalik ako sa timonera. Mabilis kong itinodo ang lakas ng makina. Iniikot ang timon. At sinimulang sundan ang isda. Wala pang 5 minuto. Maubos ang mamahaling lubid na ilang dosenang kilometro ang haba. Hihilahin itong lahat palabas. Ang barkong polang ay hinihila, gumuguhit ng napakalaking arko sa dagat. Walang magawa, humahagibis kami sa madilim na karagatan. Hinahati ng unahan ng barko ang malalaking alon. At lumilikha ng napakalakas na dagundong. Formal nang nagsimula ang pinakamabangis na labanan ng paghihilahan. Mahigpit kong hinawakan ang malamig na metal na timon. Ginagamit ang puwersa ng lumang barko at resistensya ng tubig para ubusin ang lakas nito. Nakahanda si Chen Chuang sa harap ng reel. Kapag bahagyang humina ang puwersa ng isda, buong buhay niyang binabawi ang ilang metro ng lubid. Kapag biglang pumiglas ang isda, kailangan niyang luwagan ang panghilang mekanismo. At hayaang hatakin palayo ang lubid. Para hindi mapigtas ang lubid. Nagpatuloy ang sagupaan ng 5 oras. Sa malayong abot tanaw, unti-unting sumisilip ang maputing liwanag. Dumating na ang panibagong araw. Ngunit hindi pa tapos ang laban ko sa halimaw sa ilalim ng dagat. Malayo pa sa pagtatapos. Punong-puno ng ugat ng dugo ang aming mga mata. Dahil sa matagal na pag-igting. Namamanhid at masakit na, halos hindi na may angat. Ang aming mga kamay. At nagkaroon ng maningas na paltos dahil sa paulit-ulit na pagkilos. Patuloy na umaagos ang dugo sa mga paltos. Kuya, hindi ko na talaga kaya. Hindi na ito pangingisda. Pansamantala kong itinali ang timon. Mahina siyang nagsalita, ako naman ang sasalo. Para makapagpahinga muna siya sa tabi. Kakakahawak ko pa lang sa hawakan. Biglang dumaloy ang napakalakas na puwersa ng paghila. Sa lakas ng yayanig, muntik na akong matumba. Nagitngit ako ng mga ngipin. Ipinatong ko ang buong bigat ng katawan ko sa bakal na hawakan. Saka ko lamang napilitang mapanatiling balanse ang katawan ko. Salitan kaming magkapatid sa pagsabak. Kapag nauuhaw, umiinom kami ng malamig na tubig. Kapag nagugutom, kinakagat namin ang matigas na tinapay. Ang matinding labanan ng paghihilahan ay mula hating gabi. Walang tigil hanggang takip silim ng sumunod na araw. Buhay na buhay kaming hinihila ng napakamahal na isdang ito. Humagibis kami ng daan-daang milya sa karagatang ito. Nang malapit nang maubos ang aming lakas, bigla kong naramdaman ang nakatatakot na puwersa ng paghila sa linya. Bigla itong lumuwag. Wala na siyang lakas. Chen Chuang, bumangon ka. Bigyan mo pa ako ng isang huling laban. Biglang napabalikwa si Chen Chuang at bumangon mula sa sahig. Sa mga mata ng isa't isa, nakita namin ang huling kabaliwan. Magkasamang pinahirapan ng magkapatid ang kubyerta. Hanggang sa tuluyang tumigil sa matinding paglalaban ang halimaw sa ilalim ng dagat. Matapos ang ilang dosenang kilometrong matinding paglalayag. Unti-unti naming hinila pabalik.
Nang may matatag na paghakbang. Makalipas ang kalahating oras. Isang napakalaki at hugis pang huling anino na kulay itim na parang tinta. Ang tuluyang lumutang sa ilalim ng tubig. 4 na metro ang kabuuang haba nito. Ang likod nito ay parang pinakamataas na uri ng obsidian. Ang tiyan nito ay kumikislap sa pilak puting liwanag. Kuya, bluefin tuna king pala ito. Kuya, nagtagumpay talaga tayo. Dinampot ko ang espesyal na. Mabigat na sibat pangisda na may matalim na paatras na kawit. At itinutok ko ito sa hasang niya. Pinigil ko ang paghinga ko. Ipinon ko ang buong lakas at sama ng loob. Sa kanang braso ko. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. At ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Buong bagsik kong ibinato ang malamig na bakal na sibat sa kamay ko. Tumpak na tumpak ang tama. Tumagos ito sa mahalagang bahagi ng katawan. Nagpaalon ang dambuhalang isda ng mahigit 2 metrong alon. At malakas itong humampas sa katawan ng barko. Bumuhos ang matingkad na pulang dugo mula sa sugat. At namula ang ibabaw ng dagat. Ilang beses pang pumiglas ang halimaw. Bago ito tuluyang bumaligtad at lumitaw ang maputing tiyan. Sa wakas, natapos ang malupit na labanang duguan. Walang pakundaang bumagsak ang magkapatid sa kubyetang puno ng tubig. Makalipas ang kalahating oras, ginamit namin ang braso ng crane upang ipasok sa cold storage ang daan-daang kilo na haring isda. Matapos ang lahat ng ito, tinitigan namin ang walang lamang bughaw na dagat. Lumabas sa aming mga mukha ang ngiti ng tagumpay. Nakahanda na akong paikutin ang timon at bumalik sa daungan ng dongya. Ngunit bigla kong napansing may kakaiba sa kalangitan. Parang nababaliw ang mga ibong dagat sa himpapawid. Nagsisigawan silang nagkukumpulan at nagmamadaling tumakas patungo sa lupa. Sa hindi pangkaraniwang bilis, bumababa ang temperatura ng hangin sa dagat. Ang dating maalinsangang hangin ay naging napakalamig at tumatagos hanggang buto. Biglang bumulusok pababa ang karayom ng panukat ng temperatura sa barko. Hindi pangkaraniwang lamig ang nakapaligid na tubig dagat. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalot sa akin. Sa isang iglap, nilamon ako ng takot. Mas nakakatakot pa kaysa noong nakaharap namin ang haring isda. Bakit huminto, Chen Chuang? Hindi ko maalis ang tingin ko sa tumatakas na kawan ng mga ibon. At sa kakaiba at nagielong tubig dagat. Sa kakaiba at nagielong tubig dagat. Sa kakaiba at nagielong tubig dagat na ito. Biglang sumagi sa isip ko ang babala sa mga tala ni Lolo. Lumilipad ang mga ibon laban sa direksyon ng hangin. Nagielo ang tubig dagat. Ito ang hudyat bago dumating ang tsunami. Isang dambuhalang takot ang dumagan sa dibdib ko. Mabilis akong sumugod sa silid ng timon. Isang tulak lang, ibinaon ko sa dulo ang nagielong throttle. Itinali naming mabuti ang lahat ng gamit sa maliit na kama. Kailangan nating umalis agad dito sa pinakamabilis na takbo. Pinaikot ko ang barkong polang. Kasabay ng dagundong ng makinang diesel. Humarurot kami patungo sa daungan ng dongya. Matapos ang maghapong magdamagang paghabol ng barkong polang. Matapos ang isang araw at isang gabing walang tigil na paglalayag. Sa wakas, nakaligtas kami ng walang kapahamakan. Nakita namin ang pamilyar na tanawin ng daungan ng dongya. Nang dahan-dahang pumasok ang barkong polang sa pier bilang isa. Ang buong daungan ay biglang nahulog sa isang kabaliwang walang kapantay. Punong-puno ng tao ang pier. Agad kaming nilunod ng nakakasilaw na mga ilaw at magulong sigawan. Sa isang iglap, tuluyan kaming natabunan ng kaguluhan. Kumalat na sa buong lalawigan ang balitang nakahuli kami ng 300 kilong ligaw na bluefin tuna king. Kumalat na sa buong lalawigan ang balita. Nakatayo sa unahan si Jiang Lan, suot ang isang kapansin-pansing matingkad na pulang mahabang damit. Napakaganda at nakakasilaw. Isang ngiting maningning na maningning. Chen Zeng, nagawa mo talaga. Himala talaga ito. Sumugod siya at mahigpit akong niyakap. Banayad na halimuyak ng pabango. Dahil dito, nanigas ang buong katawan kong isang matigas ang ulo. Agad pinakilos ni Jiang Lan ang mga tauhan niya. Idaraos ang pinakamalaking handaan na yayanig sa buong daungan. Isang piging para sa pagbubukas ng panahon ng pangingisda ng tuna. Kasabay ng matapang na amoy ng sariwang isda. Bumukas ang pinto ng cold storage. Inakyat sa entablado ang isang napakalaki at perpektong halimaw ng malalim na dagat. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang mga paghanga na parang kulob. Lahat ng tao ay lubusang namangha sa obra maestra ng karagatan. Inanyayahan ako ni Jiang Lan sa entablado. Personal niyang iniabot sa akin ang mabigat na pangunahing kutsilyo. Sa kamay kong punong-puno ng kalyo. Pagtaas ng kamay ko, bagsak ang kutsilyo. Napilas ang balat ng isda. Lumantad ang mapusyaw na kulay rosas na laman, parang pinakamagandang marbled beef. Pinakamahusay na tiyan ng tuna. Ang pinakamayamang silisong ng Tianhong Group. Tumikin siya ng sashimi na halos natutunaw agad sa bibig. Ipinikit niya ang mga mata at matagal na ninamnam ang lasa. Mula ngayon, ang suplay ng premium na pagkaing dagat ng Tianhong ay buong-buong ipagkakatiwala kay Jiang Lan. Ang pahayag na ito ay nagdeklara ng ganap na tagumpay ni Jiang Lan. Hindi lamang niya nailigtas ang Haiyuj. Nabuksan pa niya ang mga pinakamahusay na koneksyon sa negosyo. Sa isang madilim na sulok, namutla sa galit ang mukha ni Liang Yao. Nanginginig siya sa tindi ng galit. Bumaon ng husto ang mga kuko niya sa laman. Ang dilaw na tuna na ipinadala niya sa ere ay naging katatawanan lamang. Sa isang iglap, dinurog ko ang lahat ng plano niyang makabawi. Sa tindi ng galit, marahas na binasag ni Liang Yao ang basong salamin.
Sa lokal na pamilihan, tuluyang pinutol ang bahagi niya sa negosyo. Matapos ang kaguluhan, nang tuluyang tumahimik ang paligid. Sa loob ng tahimik na opisina, direktang ipinasa ni Jiang Lan ang natitirang bayad sa aking bank account. Direkta niyang ipinadala sa akin ang buong natitirang halaga. Iniabot ni Jiang Lan ang malaking kabayaran. Maraming salamat, madam. Halika sa kumpanya ko. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng vice-presidente. Ikaw na ang bahala sa sweldo. Umiling ako at tumanggi. Inilagay ko sa dibdib ko ang bank card at itinago itong mabuti. Pagkatapos ay tumalikod ako at buong bilis na sumugod patungo sa pangunahing ospital ng lungsod. Sa wakas, nakaipon na rin ako ng sapat na perang pangligtas buhay. Hingal na hingal akong tumakbo papunta sa labas ng intensive care unit. Hinahanap ko si Direktor Zhang. Direktor Zhang, sapat na ba ang pera? Direktor Zhang, sapat na ang perang naipon ko. Direktor Zhang, sapat na ba talaga ang pera? Kailan ninyo maisasaayos ang pagpapalit ng bato ng tatay ko? Inalis ni Direktor Zhang ang salamin niya. At kinusot ang mga mata. Naging mabigat at seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi man lang niya tinanggap ang bank card. Napabuntong hininga siya at inilabas ang pinakabagong resulta ng pagsusuri. Biglang umakyat sa lalamunan ko ang kaba. Sabi ni Direktor Zhang. Direktor Zhang, Chen Zeng. Lumabas na ang resulta ng pagtutugma ng donor kidney ng tatay mo. Inalis ni Direktor Zhang ang kanyang salamin. At mariing pinisil ang tulay ng ilong niya. Mabigat at pagod ang kanyang mukha. Hindi niya tinanggap ang bank card. Biglang bumulusok ang puso ko sa malamig at nakapangingilabot na ilalim ng dagat. Isang desperadong kaisipan na lang ang natira sa isip ko. Isang malakas na ugong ang nag-iwan ng ganap na kawalan sa utak ko. Nakatitig ako sa bibig niya. Tanging lagaslas ng dugong dumadaloy ang narinig ko. Biglang nawala ang lamig sa mukha niya. Bahagya siyang humisi at nagpakita ng isang maningning na ngiting wari ay nabunutan ng tinik. Perpektong tugma na para bang galing sa aklat aralin. Talagang ginawa para sa tatay mo. Bigla akong nawala ng lakas at napasandal sa pader. Kinuha ng punong nurse ang card. Tumakbo ka agad at ayusin ang kidney transplant bukas ng umaga. Pagkalipas ng 8 oras, namatay ang pulang ilaw. Hinubad ni Zhang Shengren ang maskara. Pagod na pagod, nagbigay siya ng senyas na naging matagumpay ito. Lubos na naging matagumpay ang operasyon. Malapit nang tuluyang gumaling ang tatay mo. Gumuho ang malaking bundok sa kanyang gulugod. Nagyakap kami ni Chen Chuang. Humagulgol kami ng walang pakundangan. Habang pinagmamasdan ang namumulang mukha ng kanyang ama. Sapat ang napakalaking perang nasa card para makabili ng mansyon. At para lubos na maarmasan ito. Ang halagang 8,888,888 ay tuluyang nag-alis sa kahinaan ng barkong polang. Tuluyang nawala ang kahinaan ng barkong polang. Lumabas ako sa pangunahing pinto. Malamig ang kanyang titig. Handang makipagsanib kay Jiang Lan para lipulin si Liang Yao. Isang napakalakas at nakakabinging pinakamataas na antas ng pulang alarma. Biglang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang sirena sa buong daungan ng Dongya. Darating na ang napakalakas na bagyo. Umalis agad ang lahat ng sasakyang dagat. Biglang nagkagulo sa buong pantalan. Agad kong inilabas ang cellphone ko. Binuksan ko ang lagay panahong API para tingnan ang satellite cloud map. Sa screen ay may napakalaking dugong pulang ipuipo. Kumikilos ito sa nakakatakot na bilis. Diretsong sumasalakay patungo sa daungan ng Dongya. Diretsong sumasalakay patungo sa daungan ng Dongya. Ang nagpaliit sa mga mata ko ay may berdeng tuldok pala. Nakapirming mismo sa gitna ng dugong pulang ipu-ipo. Binuksan ko ang mga detalye. Ang barkong hailongwang pala iyon ni Liang Yao. Nasa Devil's Corner, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Malapit nang mabaliw si Liang Yao. Mga gasto sa pagkukumpuni ng barko at napakalaking multa sa paglabag sa kontrata. Tuluyan nitong inubos ang lahat ng ipon ng pamilya niya. Napilitan siyang umutang ng 75 milyon sa mataas na interes. 100,000 interes araw-araw. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tainga na parang paniningil ng kamatayan. Sa loob ng maruming silid na amoy murang sigarilyo. Namumula ang mga ugat sa kanyang mga mata. Wasak na wasak ang kanyang mukha. Para makabangon muli, dumaan siya sa mga iligal na ruta. At bumili ng sonar pang militar na kinalas mula sa isang retiradong barkong pandigma. Kuya Yao, napakalakas ng radyasyon ng kagamitang pangmilitar na ito. Hindi mabuti sa katawan. Bawasan mo na ang paggamit. Radyasyon, kalokohan lang iyon. Basta kumikita tayo. Kahit 10 taon pa ang ikli ng buhay ko, wala akong pakialam. Buong lakas, aon mo sa buong lakas ang pangit na makinang ito. Buong lakas. Mas tumpak ang pagdetect nito kaysa sa mga imported na kagamitang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Buong lakas, 10 beses pa itong mas malakas. Matapos ang ilang araw ng lihim na pag-aayos. Sa gitna ng magulong mga signal, nakandado nito ang isang target na sobrang laki. Mahigit 100 milyang pandagat ang layo. Nasa Devil's Corner ang sonar pang militar. Nakita ang isang napakalaking kawan ng nakakatakot na isda. Kuya Yao, hindi talaga tayo pwedeng pumunta sa Devil's Corner. Iyon ang mata ng pinaka-nakamamatay na bagyo. Nanginig sa takot ang matatandang mangingisda. Sabay-sabay nilang isinigaw na rumaragasa ang malalakas na agos doon. Kapag pumasok ka roon, kamatayan ang sasalubong sa iyo. Malakas na hinampas ni Liang Yao ang mesa.
Sa tindi ng galit, nanginginig ang taba sa kanyang mukha. Itinuro niya ang pulang tuldok sa screen. Nakakita na ba kayo ng kawan ng isdang ganito kalaki? Isang hagod lang ng lambat, 10 milyon na agad. Hihihi. Hugot niya ang palakol na kumikislap sa talim. Ibinagsak niya ito sa mesang kahoy. Mabangis niyang tinitigan ang lahat. Sinumang mga has humarang sa pagyaman ko. Ang magsabi ng hindi ngayon ay mamamatay. Habang pinagmamasdan nila ang palakol na patuloy na nanginginig, tuluyan silang napako sa kinatatayuan. Alam nilang tuluyan nang nawalan ng katinuan si Liang Yao. Barkong Hailongwang. Sa isang lubhang nakapipigil at nakatatakot na kapaligiran. Tumatakbo ng buong bilis patungo sa Death Valley. Nakatayo si Liang Yao sa wheelhouse. Pinagmamasdan ang malayong itim na dagat na nababalot ng manipis na ulap. Punong-puno ng pananabik. Chen Zeng, maghintay ka sa akin. Hintayin mo akong bumalik na punong-puno ng huli. Titirisin kita hanggang mamatay. Hindi niya iyon napansin. Lalong naging malagkit ang simoy ng dagat. Pag-ihip nito sa mukha, halos hindi makahinga. Ang dating bughaw na langit. Hindi na malayan kung kailan. Nabahiran na ng madilim na pulang kulay na parang kalawang. Nabubuo na sa himpapawid ang bagyong wawasak sa lahat. Diretso nang sumusuong sa gitna ng bagyo ang barkong Hailongwang. Pinagmamasdan ang mabilis na paglapit ng dugong pulang mata ng bagyo sa telepono. Sari-saring damdamin ang nagsalimbayan sa dibdib ko. Sumuong si Liang Yao sa Devil's Corner. Para na siyang naghahanap ng sariling kamatayan. Humarap sa hanging dagat na amoy isda. Naalala ko. May mahigit 10 inosenteng mangingisda pa sa barko ni Liang Yao. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang panoorin ang pagkitil sa buhay ng mahigit 10 inosenteng tao. Para mamatay kasama ng kabaliwan ni Liang Yao. Malakas kong inutusan si Chen Chu ang napumunta sa wheelhouse at buksan ito. Itinoon ang high-power na radyo sa emergency channel. Hindi nagtagal, umalingaw ang paos at mababang boses ng babala ko. Naiparating sa mga karatig na karagatan sa pamamagitan ng radyo. Binabalaan ko ang lahat. Lalapag ang napakalakas na bagyo sa loob ng 3 oras. Kailangang agad bumalik upang umiwas sa panganib. Kailangang agad bumalik upang umiwas sa panganib. Maraming bangkang nangingisda sa malapit na karagatan. Nang marinig ang pangalan kong Chen Zeng, agad nilang ibinaling ang mga bangka pabalik sa daungan. Mahigit 100 milyang pandagat ang layo, narinig din ito ng napakalaking barko ni Liang Yao. Natanggap din ang broadcast na ito. Namumutla sa takot ang mga tripulante. Sumugod sa wheelhouse at sumigaw. Mabangis na lumingon si Liang Yao at nanlait. Punong-puno ng matigas ang ulong paninindigan. Ito ang pakana ko para angkinin ang palaisdaan. Mang Zhu. Itinuro ng kapitan ang kakaibang madilim na pulang langit sa labas ng bintana. Mariing pumipigil habang bakas ang matinding pag-aalala. Marahas na itinulak ni Liang Yao si Mang Zhu. Itinuro ang malaking pulang liwanag sa sonar screen. Ito ang kayamanang magpapayaman sa atin. Sinumang maglakas loob na umalis, bumaba at magpakain sa mga isda. Lubusang nilamon ng kasakiman ang takot nila sa sakuna. Magulong inihagis ng mga baliw na ito ang malaking lambat. Sa mismong sandaling bumagsak ang malaking lambat sa dagat. Isang patak ng malamig at itim na ulan na kasing laki ng butil ng munggo. Malakas na tumama sa dulo ng ilong ni Liang Yao. Kumalat sa hangin ang nakakatusok na baho. Dahil sa lamig, napatingala siya sa himpapawid. Naglaho na ang kalawangin at madilim na pula sa itaas niya. Pinalitan ito ng mabibigat na ulap na kasing itim ng tingga. Tahimik na nakabitin sa kalangitan ang malalaking ulap. Bumuo ng napakalaking itim na puyo na marahang umiikot. Mula sa kailaliman ng ulap, umalingaw ang mabigat na kulog. Biglang umalulong ang malakas na hangin. Sa isang iglap, umalon ang 3 metrong itim na dambuhalang alon. Marahas na nyugyog ang barkong Hailongwang. Tinumba ng malamig na tubig dagat ang ilang tripulante. Nabulunan sila hanggang sumakit ang lalamunan. Mahigpit na kumapit si Mang Zhou sa control panel. Nakatitig sa itim na dagat sa labas na marahas na kumukulo. Namumutla sa takot. Tuluyang natigilan si Liang Yao. Kuya Yao, mag-utos ka nang bumalik tayo. Putulin na natin ang lambat. May pagkakataon pa tayong makaalpas. Habang pinagmamasdan ang itim na dambuhalang alon, nablangko ang isip niya. Malinaw na maaraw ang sabi ng taya ng panahon. Nakatitig sila ang Yao sa bakal na kable na nakaunat sa winch. Puro isda ang nasa loob. Hindi niya matanggap na basta na lang sumuko. Kalokohan ang pag-uwi. Hindi ba ninyo nakikitang pumapasok na ang mga isda sa lambat? Walang sinumang makahahadlang sa yaman ko ngayon. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, agaw ni Liang Yao ang isang pulang palakol na panapula. Mahigpit niyang isinara at ikinandado ang pinto ng timonera. Agad ipinakolekta ni Dajun ang lahat ng cellphone. Sinumang maglakas loob na lumaban. Bali agad ang mga binti. Bitbit ang palakol, naglakad siya patungo sa winch. Namumula ang mga mata niyang nilibot ang lahat. Malakas niyang itinaga ang palakol sa control panel. Sinumang huminto o gumawa ng kahit anong lihim na kilos. Ako mismo ang magtutulak sa kanya sa dagat para ipakain sa mga isda. Gamit ang palakol, nananakot siya. Sa gitna ng dambuhalang alon, napilitan ang mga tripulante na ipagpatuloy ang mabigat na operasyon. Mabigat na mabigat ang winch. Bumuta sa tubig ang dambuhalang lambat panghila. Punong-puno ito ng siksikang tuna. Sa dilim, kumislap ang malawak na pilak na nakakasilaw. Habang unti-unting napupuno ang imbakan ng isda.
Tuluyang lumubog sa tubig ang mabigat na guhit ng barkong Hailongwang. Pulang palatandaang pangkaligtasan. Dahil sa sobrang karga, naging mabigat ang unahan at magaang ang hulihan ng barko. Matinding umuga ang barko sa gitna ng malalaking alon. Bumuhos ang nagielong tubig dagat sa kubyerta. Malakas na sigaw ni Matandang Zhou, lulubog na ang barko. Ngunit nagkunwari lang si Liang Yao na walang naririnig. Nakatitig siya sa makinang nahuli na pumupuno sa imbakan. Ipagpatuloy ang paghila ng lubid. Hindi pa puno ang imbakan ng isda. Ngayong araw, kailangang mapuno ito para sa akin. 7 o 8 metrong alon ang buong lupit na humampas sa tagiliran ng barko. Marahas na itinaboy patagilid ng nakatatakot na puwersa ang barkong 500 tonelada. Mula sa ibabang bahagi ng barko, umalingaw ang matinis na tunog ng napupunit na metal. Napahiyaw ng todo sa takot ang batang mekaniko. Kuya Yao, may problema. Nabutas ng bahura ang ilalim ng barko. Bumabaha na sa silid ng makina. Pumapasok ang tubig sa silid ng makina. Ang 6 na salitang ito ay agad na nagpaguho sa depensa ng lahat ng nasa barkong Hailongwang. Ang psikolohikal na depensa ng bawat isa. Sa gitna ng malakas na hangin at dambuhalang alon. Ang higanting barkong nawalan ng makina ay inanod sa dagat kasama ng lumulutang na bakal na lalagyan. Wala nang pinagkaiba. Umalingaw sa barko ang mga desperadong sigaw. Isang batang tripulante ang bumagsak sa kubyertang puno ng nagielong tubig. Napatanga si Liang Yao. Hinayaan siyang hagupitin ng nagielong tubig dagat at buhos ng ulan. Nahulog sa sahig ang palakol na panapula. Buksan agad ang lahat ng bomba sa pagsipsip ng tubig. Ilabas ninyo ang lahat ng tubig. Desperadong humihiyaw ang punong mekaniko. Masyadong mabilis ang pagpasok ng tubig. Nabasa at tuluyang nasira ang lahat ng electrical circuit ng pangunahing makina. Isang matinis na static ang umalinggaw sa radyo. Kasabay ng matapang na amoy ng nasusunog na kable. Tuluyang nabalot ng katahimikan ang lahat. Isang malakas na dagundong ang umalinggaw. Pinunit ng maputlang kidlat ang madilim na gabi. Unti-unting nagsara ang pader ng tubig na 10 metro ang taas. Isang napakalakas na bagyong level 12 ang Black God. Sa wakas, inilantad nito ang pinakanakakatakot na mukha nito. Direktang bumangga ito sa Devil's Corner. Inihagis ang barkong Hailongwang ng mahigit 10 metro sa himpapawid. Bago ito muling bumagsak ng malakas sa ibabaw ng dagat. Umalingaw ang nakakabinging tunog ng pagkabiyak. Isang tripulanteng hindi nakahawak ng maayos. Ang direktang tinangay ng dambuhalang alon mula sa kubyerta. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa itim na mga alon. Gumapang si Dajun habang gumugulong. Hanggang sa makalapit siya kay Liang Yao. Ang malupit nitong mukha ay bakas na bakas ang kawalan ng pag-asa at takot. Nanginginig ng matindi ang buong katawan ni Liang Yao. Sukdulan ang pagsisisi niya. Talagang ayaw niyang mamatay sa nakakatakot na impyernong lugar na ito. Itinulak niya si Dajun palayo. At sumugod pabalik sa wasak na timonera. Inilabas niya ang isang makapal at itim na satellite na telepono. At agad na nag-dial. Tatay, sinalubong kami ng bagyo sa Devil's Corner. Bilisan mo, tulungan mo ako. Narinig ni Liang Dafu ang 3 salitang Devil's Corner. Biglang nagbago ang tunog. Nang muling humingi ng tulong si Liang Yao. Isang maputing kidlat na singkapal ng mangkok ang eksaktong. Tumama sa antena ng komunikasyon ng malaking barko. Sumabog ang nakakasilaw na mga kislap. Tinamaan ng marahas na kidlat ang mataas na antena at naputol ito. Ang mataas na antena ay nilamon ng marahas na unos. Tinamaan muli ng marahas na kidlat ang mataas na antena at naputol ito. Biglang nag-black screen ang satellite phone. Napailing sa kawalan ng pag-asa si Liang Yao. Ngunit tanging nakabibinging katahimikan na lang ang sumagot mula sa telepono. Naglaho na ang huli niyang pag-asang mabuhay. Tuluyan nang naputol ang komunikasyon. Tuluyan nang naputol. Sa loob ng marangyang vilya sa daungan ng Dongya. Nakikinig si Liang Dafu sa tono ng pagkaabala sa telepono. Bumagsak at nadurog ang hawak niyang lilang palayok na buhangin. Namumutla ang kanyang mukha. Alam na alam niyang walang sapat na puwersang pangsaklolo sa daungan ng Dongya. Na makapapasok sa Devil's Corner para sumagip. Wala nang pag-asa ang kaisa-isa niyang anak. Ngunit biglang, sumiklab ang matinding kabaliwan sa kanyang mga mata. Naalala niya ang buong daungan ng Dongya. At ang isang tao. At isang barko. Na may kakayahan at lakas ng loob na pumalaot sa gitna ng bagyo. Sina Chen Chuang at ang barkong Polang. Hindi na nag-abala si Liang Dafu na magsuot ng Amerikana. Diretso siyang sumugod sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Ihanda agad ang sasakyan. Pumunta tayo sa pantalan. Dalhin mo ako kaagad kay Chen Zeng. Hiniwa ng matinis na alarma ang katahimikan ng pantalan. Sa isang iglap, nagkagulo at nagtulakan ang mga tao. Nagkandara pa silang nagsitakbuhan. Sa mga screen, isang mapulang buhawi ang mabilis na papalapit. Kumalat sa hangin ang nakapangingilabot na lamig na tumatagos hanggang buto. Sa gitna ng buhawi ay may kapansin-pansing berdeng tuldok. Si Liang Yao iyon. Ang marangyang barko ay lubusang nakulong sa Devil's Corner. Kuya, pumunta pala ang lintik na iyon sa Devil's Corner. Talagang naghahanap siya ng kamatayan. Walang kawalan kung mamatay si Liang Yao. Pero hinding-hindi ko hahayaang makita na ang mahigit 100 inosenteng tripulante ay mamatay ng walang kabuluhan kasama niya. Sa kabila ng nagyayelong hanging dagat na tumatagos sa buto. Pinabuksan ko kay Chen Chuang ang radyo. Paulit-ulit na ipinalabas ang babala sa agarang paglikas.
Sa gitna ng malakas na ulan, walang tigil sa pagbusina ang isang Rolls Royce. Matapos sumingit sa pagitan ng mga tao, bigla itong prumeno at huminto. Gumapang palabas sila ang Dafu, takot na takot ang mukha. Sa likod ng sasakyan ay sumunod ang mga mamamahayag na may mga kamera. Hindi niya inalintana ang malamig na putik sa kanyang buong katawan. Bumagsak siya ng malakas sa kalsada. Mahigpit niyang niyakap ang hita ko. Boss Chen. Nakikiusap ako, maawa ka at iligtas mo ang anak ko. Sa kanyang pagluhod, sunod-sunod na kumislap sa paligid ang nakakasilaw na mga flash. Walang tigil sa pagkuha ng litrato sa amin ang mga mamamahayag. Kumunot ang noo ko at pilit ko siyang hinihila palayo. Ngunit mahigpit na mahigpit pa rin ang kapit niya sa hita ko. Napakabigat niya at hindi ko siya maalis. Sabi ni Liang Dafu, ikaw ang Diyos ng dagat. Ikaw lang ang makapupunta sa Devil's Corner para iligtas si Liang Yao. Ibinagsak niya ng buong lakas ang ulo sa malamig na putik. Malakas itong umalingaw-ngaw sa harap ng lahat. Sunod-sunod na mabibigat na dagundong ang umalingaw-ngaw. Tinitigan ko ang mga matang punong-puno ng pakana. Agad kong naunawaan. Gamit niya ang moralidad at opinyon ng publiko para itali ako. Kapag tumanggi akong sumagip sa harap ng buong daungan. Bukas, tatawagin akong walang pusong halang na pinabayaang mamatay ang iba. Nagsimulang magbulungan at magturo-turo ang mga taong hindi alam ang katotohanan. Sinisigawan nila ako, sinasabing sinadya kong ipapatay si Liang Yao sa bagyo. Nagpulasan papunta sa akin ang mga pamilya ng mga tripulante habang humahagulgol. Mahigpit nilang hinawakan ang damit ko. At buong pighating nakiusap sa akin. Kasabay ng matinis na pagkalansing ng mga takong. Matapang na pinaghiwalay ni Jiang Lan ang mga bodyguard. Tinitigan ng lahat si Liang Dafu nang malamig ang mga mukha. Isinugo ng anak mo ang sarili niya sa kamatayan. Tapos ngayon tatakbo rito para mag-iskandalo. Pinipilit mo pang isama si Chen Zeng. Sa gitna ng bagyo, ang pumunta sa Devil's Corner ay pagsuong sa kamatayan. Humihingi ba kayo ng tulong o naghahanap ng gulo? Malakas ang dating ng mga salitang iyon. Biglang natahimik ang buong lugar. Natahimik ang buong lugar. Namula ang mukha ni Liang Dafu sa kahihiyan sa harap ng lahat. At maya-maya namutla. Sabi ni Liang Dafu, basta mabuhay ang anak ko. Ililigtas mo siya ngayon. Gusto mo man o ayaw. Tinitigan ko ang matandang iyon na umaasa sa edad niya para mang-api. Sa tindi ng galit ko, bahagya kong tinapik ang balikat ni Jiang Lan. Ipinahiwatig kong umatras siya. Sa isang iglap, bumalot ang katahimikan sa paligid. Dahan-dahan akong yumuko. At malamig kong tinitigan si Liang Dafu na puro putik ang mukha. Tinitigan ko siya. Ang malabo niyang mga mata ay puno ng malisya at pakana. Bigla akong umisi ng mapanukso. Gusto mong pumunta ako sa Devil's Corner. Para iligtas ang mahal mong anak. Napakahina ng boses ko. Pero malinaw itong umalingaw sa buong lugar. Tinitigan ko siya. 2 salita lang ang sinabi ko. Pwede. Nang sabihin ko ang 2 salitang iyon, biglang binalot ng katahimikan ang buong daungan. Ang ugong lang ng hangin at ulan ang maririnig. Napatulala si Liang Dafu habang nakaluhod sa putikan. Hindi niya inakalang ganoon kadali akong papayag. Agad akong hinawakan ni Jiang Lan sa braso. Mabilis ang kanyang paghinga. Kasabay nito, sumingaw ang banayad niyang amoy ng pabango. Chen Zeng, nababaliw ka na ba? Sa ganitong panahon, ang paglayag ay pagpapakamatay. Mariin akong umiling sa kanya. Mula sa mataas kong kinatatayuan, tinitigan ko si Liang Dafu. Malamig ang boses ko, walang kahit katiting na lambing. Kung gusto mong pumalaot ako para magligtas ng tao, walang problema. Pero susunod ka sa mga patakaran ko. Ang unang patakaran ay iligtas hanggat kaya ang mga inosenteng tripulante. Kung mabubuhay si Liang Yao o hindi, nasa kapalaran na niya. Biglang nanigas sa kulay bakal ang mukha ni Liang Dafu. Kung hindi ka sasang-ayon, tatalikod ako at aalis. Agad na nagkagulo ang mga kaanak. Umiiyak silang sumugod papalapit. Malakas nilang kinompronta si Liang Dafu. Hindi maaaring mamatay ang mahigit 10 pamilya dahil sa isang tao. Sa ilalim ng matinding ingay at pressure, mariing nagitngit si Liang Dafu. Napilitan siyang pigain mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang isang napakahirap na. Pagkatapos, itinayo ko ang pangalawang daliri ko. Hindi pwedeng masayang ang pagsuong sa Devil's Corner. Kailangan mong magbigay ng kolateral. Lahat ng ari-arian ng unang 3 daungan sa pangalan mo ay gagawing kolateral. Biglang tumalon mula sa lupa si Liang Dafu. Napahiyaw siya. Inakusahan niya akong nagsasamantala sa pagkakataon. Para lamunin ang buong Angkan Liang. Ngumisi ako ng malamig. Bagyong level 12, siyam sa bawat 10 ang mamamatay. Mas mabuti nang mag-iwan ako ng alaala sa pamilya ko. Ngayon, pipirma ka ng kontrata sa isang malinis na papel. Sa harap ng mga mamamahayag bilang saksi. Kung hindi ako makabalik ng buhay. Mula sa sandaling lumamig ang bangkay ko. Lahat ng negosyo ng pamilya Liang sa daungan ng Dongya ay mapupunta sa apelidong Chen. Yumanig sa buong lugar ang malamig kong mga salita. Hindi inalis ni Liang Dafu ang tingin sa akin. Punong-puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Pumirma ka sa kontrata kapalit ng isang pag-asa. O umalis ka na ngayon din. Maghintay ka hanggang bukas at kunin ang mga bangkay sa dalampasigan. Ilang dosenang matang namumula sa kawalan ng pag-asa ang nakatitig sa kanya. Itinutok ang itim na baril sa mukha niya.
Wala na siyang ibang pagpipilian. Namumutla si Lai ang Dafu habang inilalabas ang kasunduan. Sa isang iglap, tila tumanda siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nilagdaan niya ang kasunduan sa pagsanla ng mga ari-arian. Tinakpan iyon ng nakakasilaw na pulang selyo. Kahit gustuhin ko, hindi ko ito maaangkin. Iniabot niya ang mabigat na kontrata kay Jiang Lan. Ako ang mag-iingat ng mabuti sa kontratang ito para sa iyo. Kailangan mong makabalik ng buhay. Nakuha na ang kontrata. Wala na akong dapat ikabahala. Malakas niyang isinigaw kay Chen Chu ang nasumakay na sa barko. Isuot mo ang mabigat na pangmalayo ang rescue suit. Ang makapal na kulay kahel na panangga sa tubig. May sarili itong sistema ng supply ng oksiheno. Tunay itong kagamitang pangligtas sa sukdulang panganib. Naglakad ako papunta sa unahan ng barko. Hinila ko ang busina. Umalingaw ang malalim na busina sa gitna ng rumaragasang ulan. Sa ilalim ng nakapangingilabot na mga titig ng buong daungan. Diretsong sumuong ang barkong polang sa mabagsik na itim na unos. Pagkalabas pa lamang sa silungan ng daungan. Lubusang lumitaw ang nakatatakot na bagsik ng bagyong nasa antas 12. Nagsanib ang langit at dagat sa iisang makapal na kadiliman. Hinahampas ng malakas na hangin ang aming mukha ng nagielong tubig dagat. Isang dambuhalang itim na pader ng tubig ang bumagsak diretso sa unahan ng barko. Paulit-ulit na marahas na lumubog ang barkong polang. Pinagpag kami ng alon kung saan-saan. Mahigpit kong hinawakan ang nagielong bakal. Nanginginig ang kamay ko sa pagkakahawak sa rehas na bakal. Kuya, napakalalaki ng alon. Dudurugin tayo ng malakas na hangin at dambuhalang alon na ito. Sumigaw ako hanggang sa mamalat ang boses ko. Mahigpit kong hinawakan ang timon gamit ang dalawang kamay. Ulit ang mga ugat sa likod ng aking kamay sa tindi ng puwersa. Kahit ang barkong may bigat na 500 tonelada ay hindi kakayanin ang dambuhalang along ito. Kapag hinarap namin ito gamit ang munting barkong ito, kamatayan ang hantungan namin. Biglang sumagi sa isip ko ang tala sa kwaderno ni Lolo. Kapag nagsimula na ang hangin, hindi maaaring maglayag laban dito. Kailangan nating pumasok sa lambak ng mga alon. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa magkakadugtong na taluktok ng alon sa radar. Mabilis na kinakalkula ng utak ko ang agwat at direksyon. Pihitin ng todo pakaliwa ang timon at agad bawasan ang lakas ng makina sa 30%. Ipinuwesto ko ang unahan ng barko sa paparating na pader ng tubig. Sa isang iglap, sumingit kami sa lambak sa pagitan ng dalawang dambuhalang alon. Himala, bahagyang humina ang nakakabinging dagundong ng hangin at alon sa paligid. Napasok na namin ang lambak ng dagat. Walang puwang sa pagkakamali ang pagsuong na ito sa sukdulang alon. Kung hindi, madudurog tayo na parang pritong tinapay. Basang-basa ang damit sa pawis at tubig dagat. Malamig at malagkit. Sa sobrang sakit ng mga braso ko, tuluyan akong nawalan ng malay. Nang malapit na akong bumigay, biglang itinuro ni Chen Chuang ang radar. At naglabas siya ng napakalakas na sigaw sa gulat. 5 milyang pandagat sa unahan. Isang mahinang berdeng tuldok ng liwanag. Matigas itong kumikislap ng putol-putol. Iyon ang naipit na malaking barko ni Liang Yao. Agad kong isinigaw na itulak hanggang sagad ang lever ng gasolina. Sinalubong ng barkong polang ang unos at dambuhalang alon, buong bilis na sumugod. 500 metro na lang ang layo sa target. Sa isang kisap, pinunit ng nakakasilaw na puting kidlat ang kalangitan sa gabi. At pinaliwanag ang buong itim na karagatan. Sa tulong ng nakakasilaw na liwanag. Sa wakas, nakita na namin ang malinaw. Ang bakal na kalansay na palutang-lutang sa dagat. Bumaling na ang malaking barko sa nakakatakot na anggulong 45 degree. Kalahati ng katawan ng barko ay tuluyan ng lumubog sa tubig. Nabali ang pangunahing palo. Basag na basag ang mga salamin ng silid sa pagmamaneho. Kalat sa barko ang mga punit na butas at siwang. Mahigit 10 tripulanteng nakasuot ng kulay kahel na life vest. Mahigpit silang nakakapit sa mga rehas ng nakatagilid na gilid ng barko. Kasabay ng pagtaas-baba ng dambuhalang alon, paulit-ulit silang ibinabagsak sa katawan ng barko. Anumang oras, maaari silang tangayin sa itim na kailaliman. Kuya! Sa wakas, nahanap na natin sila. Malapit nang lumubog ang barkong ito. Mas malala ang kalagayan ng malaking barko ni Liang Yao kaysa sa inaakala. Matindi ang pagkakahilig ng katawan ng barko. Anumang oras, maaari itong tuluyang lumubog. Sa desperasyon, mahigpit na kumapit ang mandaragat sa rehas. Sa gitna ng malakas na hangin at dambuhalang alon, anumang oras ay maaaring magbanggaan ang dalawang barko. Kuya, ano ang gagawin natin? Hindi natin malalampasan ang ganitong hangin at alon. Kung pipilitin natin, parehong barko ang masisira at mamamatay ang lahat. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kabilang barko. Mabilis kong pinag-isipan ang isang paraan. Malakas kong isinigaw kay Chen Chu ang napumunta sa hulihan ng barko. Agad kong inilabas ang mabigat na itim na baril na pambato ng kable. Sa gitna ng nagyayalong tubig dagat, sinubukan naming iligtas ang mga tao. Mahigpit kong hinawakan ang timon. Dahan-dahan kaming lumapit sa wasak na dambuhalang barko. Sa kritikal na distansyang 50 metro, biglang nagpaputok ang baril na pambato ng kable. Umalingaw ang isang nakakabinging pagsabog. May kawit na nakakabit sa nilo na lubid at nag-iiwan ng buntot ng apoy. Humaginit ito sa malakas na hangin patungo sa wasak na barko sa kabilang panig. Kasabay ng matinis na tunog ng pagtatamaan ng metal. Parang isang himala ang kawit. Mahigpit nitong nasungkit ang sirang rehas sa kabilang barko. Sumabog ang tagumpay na sigawan mula sa kabilang panig.
Mabilis naming ikinabit ang pulley na may safety lock. Ikinabit namin ang mga safety lock sa mga life jacket. Kumapit kayong mabuti, ihilahin namin kayo rito. Pinamumunuan ni Kapitan Zhou ang mga batang mandaragat. Ikandado ng mabuti ang safety lock. Sinipa niya ito pababa mula sa rehas. Kasabay ng nakakapangilabot na mga sigaw. Ang batang mandaragat. Nakasabit siya sa ibabaw ng madilim at nagangalit na dagat. Nagitngit si Chen Chuang. Buong lakas niyang pinaikot ang winch. Dahan-dahan niyang hinila ang tao papunta sa kubyerta ng barkong polang. Humampas ang dambuhalang alon. Hinigpitan ang nilon na lubid. Ang taong nakabitin sa ere. Nilamon ng nagielong tubig dagat kaya paulit-ulit siyang napahagulgol sa pag-ubo. Matapos ang 5 minutong pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang unang mandaragat. Sa wakas, ligtas siyang nahila papunta sa aming kubyerta. Bumagsak siya sa tubig sa kubyerta habang mahigpit na yumakap sa binti ko. Punong-puno ng luha ang mukha niya habang sumisigaw, "Salamat, Boss Chen." Saklolo. Sa matinding panganib na magbanggaan ang dalawang barko. Isinagawa namin ang isang nakakapigil hiningang labanan sa paghihilahan. Makalipas ang 1 oras, lahat ng nasa ibabang bahagi ng barko ay nailigtas. Si Kapitan Zhou at ilang lalaking nakaitim na lamang ang natira sa kabilang barko. Pawisan ako at malakas na nagtanong, "Saan ka nagpunta?" Napahiyaw si Kapitan Zhou sa kawalan ng magawa. Nagtago siya sa silid piloto. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malalim na dagundong mula sa dambuhalang barko. Nagsimulang mabiyak ng tuluyan ang bakal na gulugod ng barko sa bigat na pasa nito. Mas mabilis na yumuko ang katawan ng barko patungo sa dagat. Biglang namutla sina Kapitan Zhou at ang iba pa. "Bilisan ninyo at ikabit ang mga safety lock." Sa kritikal na sandaling iyon, ang bakal na pinto ng silid piloto ay nakalock mula sa loob. Bigla itong sinipa at bumukas mula sa loob. Sa wakas, gumapang palabas ang matabang katawan ni Liang Yao. Basang-basa ang buong katawan niya. Puno ng matinding takot ang mukha niya. Ang talagang ikinagulat ko. Sa mga bisig niya ay, mahigpit pa rin niyang yakap ang isang mabigat na itim na kaha. "Shenzeng, bilisan mo, ilahin mo ako rito. Hindi ako pwedeng mamatay sa malaswang lugar na ito." Palubog na ang barko. Itong baliw na walang pakialam sa buhay. Sa ganitong oras, ang mabigat na itim na kaha pa rin ang iniisip niya. Nang makita ko ang kasakiman ni Liang Yao na pera muna bago buhay. Galit na galit akong sumugod sa kanya laban sa malakas na hangin. "Itapon mo agad ang sirang kaha. Kung hindi, mapuputol ang lubid at walang makakaligtas." Ang isang hatak ng nilon na lubid para sa isang tao ay sukdulan na. Lalo na kung may dagdag pang bigat. Siguradong mabibiyak agad ang kaha. Namula ang mga mata ni Liang Yao. Mahigpit niyang niyakap ang kaha at sumigaw. Iyan ang lahat ng ari-arian niya at puhunan para makabangon muli. "Hindi ko kayang itapon ito. Isama mong hilahin ang kahon. Hahatiin ko sa iyo. Mamatay na tayo sa huling sandali." Baliw na ito. Ano bang iniisip ng baliw na iyon? Ang maruming perang nakuha niya sa dagat. Kapag hindi natin itinapon, pati sila Zhou at ang mga inosenteng tripulanteng ito. Wala nang maliligtas. Lumampas na sa 60 degree ang pagkakahilig ng barkong Hailongwang. Nagsisigaw sa kawalan ng pag-asa sina Lao Zhou at Dajun. Nakatakas sila gamit ang lubid na panglusot. Kuya Yao. Itapon mo na ang kahon at tumakas para mabuhay." Tumaob na ang barko. Pinagmamasdan ang papalapit na maitim na dagat. Kitang-kita ang kasakiman sa mukha ni Liang Yao. Sa wakas, dinurog siya ng takot sa kamatayan. Ngunit tinanggal pa niya ang sariling safety buckle. Sinubukan niyang itali ang kaha sa lubid na pangligtas. Gusto niyang maunang maihatid ang kahang puno ng maruming pera. Nakasentro ang bigat. Mapuputol agad ang lubid. Nakatingin ako sa napakabobong hakbang niyang maaaring ikamatay. Mahigpit kong ikinuyom ang mga kamao. Sa sobrang galit, parang sasabog na ang dibdib ko. Nang ihahanda ko na ang utos na putulin ang lubid. Nang tuluyan ko ng isuko ang lintang wala ng pag-asa. Kasabay na nakabibinging dagundong. Isang dambuhalang alon na halos 10 metro ang taas. Tahimik na nabuo sa likuran namin. Napakataas ng alon at tinakpan nito ang lahat ng liwanag sa langit. Nagmukhang mumunting laruan ang 2 bangkang pangisda sa harap nito. 2 salita na lang ang laman ng isip ko, tapos na. Bumagsak ang dambuhalang alon na parang dagundong ng kulog. Kasabay ng isang nakabibinging ugong. Ang napakalaking barkong Hailongwang. Direktang tumaob sa ilalim ng puwersang hindi kayang labanan. Gumulong ang higanting barko at hinigop ng napakalaking alimpuyo. Bago pa man makasigaw ng husto si Liang Yao. Kasabay na siyang lumubog sa ilalim ng dagat. Malubhang na pinsala rin ang barkong polang namin. Biglang humigpit ang nilon na lubid na nagdurugtong sa 2 barko. Nakakikilabot ang lakas ng paghila. Ang bakal na winch na nakakabit sa lubid ay literal na hinila pataas. Biglang kumiling ang buong unahan ng barko sa lakas ng paghila. Malapit na kaming sabay-sabay nakalagkarin sa alimpuyong iyon ng kamatayan. Napahiyaw sa takot si Chen Chuang. Sa sandaling buhok na lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Biglang luminaw ang isip ko. Walang pag-aalinlangan kong dinampot ang palakol na pambumbero. Itinutok ko ito sa mahigpit na lubid. Buong lakas kong iwinasiwas ito pababa. Kasabay ng malutong na tunog ng pagkaputol. Ang makapal na kable na nagdurugtong sa buhay at kamatayan ay malinis kong pinutol sa isang hampas. Mabilis na kumiling ang katawan ng barko.
Nakawala kami sa nakamamatay na puwersa ng paghila. Tinitiis ang pamamanhid ng mga braso, bumalik ako sa timon. Itinodo ko ang throttle at buong bilis na humarurot ang barkong polang. Sa wakas, tuluyan kaming nakalayo sa patuloy na lumalaking alimpuyo ng kamatayan. Pinagmamasdan ang karimang dagat na lumalamon sa higanting barko at kayamanan. Tuluyan ang naglaho si Liang Yao ng walang bakas. Sarili niyang kagagawan, walang makapagliligtas sa kanya. Malamig kong pinihit ang unahan ng barko. Buong bilis kaming bumalik patungong daungan ng Dongya. Tinagos ng unang sinag ng araw ang makapal na ulap sa madaling araw. Sa wakas, natapos na ang gabing bangungot ng bagyo. Bitbit ng barkong polang ang mga sugat sa buong katawan nito. Bitbit ng barkong polang ang mga sugat sa buong katawan nito. Bitbit ng barkong polang ang mga sugat sa buong katawan nito. Kasama ang mahigit 10 tripulanting nakaligtas. Dahan-dahan kaming bumalik sa daungan ng Dongya. Umalingaw-ngaw sa pantalan ang nakabibinging hiyawan ng tuwa. Nagsipag-unahan ang mga pamilya, lumuhod sa malamig na tubig at nagpatira pa. Jiang Lan. Hindi niya inalintana ang matapang na amoy ng langis ng makina at alat ng dagat sa buong katawan ko. Tumakbo siya papunta sa akin at mahigpit akong niyakap. Chen Zeng, sa wakas ligtas ka nang nakabalik. Akala ko mamamatay na ako sa takot. Magdamag na naghintay si Liang Dafu sa pantalan. Ngunit ang tanging bumalik ay ang anak niyang kasama ang barko. Mga labi na nilamon ng malawak na dagat. Matigas talaga ang buhay niya. Pagkaraan ng 3 araw, itinapon siya sa pampang na ilang dosenang kilometro ang layo, balot sa putik at mabaho. Tinangay siya ng mga alon sa isang tiwangwang na dalampasigan. Pagkapasok niya sa silid ng ospital, hindi pagdamay ang sumalubong sa kanya, kundi ang malamig na sampal ng isang iligal na pautangan. Kailan mo babayaran ang utang mong 6.2 milyon? Hahaha, kapag hindi ka nagbayad, babaliin ko ang mga binti mo. Sa tindi ng pambubugbog kay Liang Yao, tila nakakakita siya ng mga bituin. Sumigaw siya sa sukdulang kawalan ng pag-asa. Iniwan niya ang sarili niyang wala ng kahit ano. Kasunod nito, dumating ang kumpanya ng siguro na may dalang mabigat na martilyo. Agad nitong idineklarang lumubog ang barko dahil sa paglabag sa mga patakaran sa paglalayag. At wala silang babayarang kahit 1 sentimo. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, isinampa ng mahigit 10 muntik ng mamatay na mandaragat na nailigtas. Ang kaso laban sa kanya sa hukuman. Direkta nila siyang kinasuhan sa korte. Paglalagay sa panganib ng kaligtasan ng publiko at iligal na pagkulong. Maraming kaso, sabay-sabay na parusa. Mahabang pagkakakulong ang naghihintay sa kanya. Bumagsak ang buong negosyo. Ang pamilyang Liang, na ilang dekada nang naghahari-harian sa daungan ng Dongya, ay biglang humarap sa pagkawasak ng pamilya at tuluyang pagbagsak habang pinasasara ng korte ang kanilang mga ari-arian. Bigla silang humarap sa pagkawasak ng pamilya at tuluyang pagbagsak. Sa isang marangyang silid ng ospital, nakinig si Liang Dafu habang ipinaliliwanag ng abogado ang mga kaso at bayad pinsala. Tumulo ang malamig na pawis sa madilim niyang mukha. Alam niyang kung susundin ang normal na proseso. Tuluyan nang tapos ang pamilya Liang. Kumikislap sa kanyang mga mata ang huling hibla ng baliw at makamandag na paghihiganti. Naalala niya ang kontrata ng sangla na sarili niyang nilagdaan. Dahil naipit na siya sa wala ng daan palabas. Sumibol sa isip niya ang isang sukdulang masamang balak. Inilabas niya ang telepono. At tinawagan ang numero ni Chen Feng. Sa kabilang linya, ay isang makapangyarihang tao na may koneksyon sa buong lalawigan. Ginoong Liu, nakikiusap ako. Tulungan ninyo ako kahit kaunti. Gawin ninyong basurang papel ang isang kontrata. Ibinaba niya ang tawag. Sa kulubot na mukha ni Liang Dafu, muling lumitaw ang napakalupit at tusong ngiti. Babalikwas siya at kakagatin ang kamay na sumakal sa kanya. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na tuntunin. Ang tunay na tuntunin ay laging hawak ng mga makapangyarihan. Sa labas ng hukuman, hindi makalusot ang mga tao dahil sa siksikan ng media at mga nakikiusyoso. Ngayon ang paglilitis kay Liang Yao sa kasong paglalagay sa panganib ng kaligtasan ng publiko. Bago ang paglilitis, dumating si Liang Dafu na nakasandig sa tungkod. Napapaligiran siya ng ilang gwardyang nakaitim. Ngunit mukha siyang kampante at kontrolado ang lahat. Bigla siyang bumangon mula sa kanyang pagkalugmok. At sa harap ng napakaraming kumikislap na kamera ng mga mamamahayag, nagpakita siya ng ngiting punong-puno ng kumpiyansa. Ilang araw ang nakalipas. Sa pantalan, napilitan siyang lumagda sa kasunduan ng pagsasangla ng mga ari-arian. Ngunit puro kalokohan lamang iyon. Nagsinungaling siya at sinabing ginamit ni Chen Zeng ang takot ng kanyang pamilya upang mangikil. Pinilit daw siya nitong lumagda sa kontrata ng sangla. Kaya wala raw itong bisa sa ilalim ng batas. Sa harap ng lahat, binaluktot niya ang katotohanan. Sa likod niya, tuloy-tuloy sa pagsasalita ang mamahaling abogado. Agad nagulo ang opinyon ng mga tao sa paligid. Kasabay ng malakas na langit-ngit ng mga gulong. Ilang itim na marangyang sasakyan ang dumating, dala ang matinding bigat ng otoridad. Huminto ang mga ito sa labas ng korte. Bumaba si Jiang Lan na suot ang elegante at maayos na puting Amerikana. Napapaligiran siya ng grupo ng makapangyarihang piling mga abogado. Isang pagdating na talagang may dating. Inalis ni Jiang Lan ang kanyang itim na salamin. Sa magaganda niyang mga mata, bumuhos ang malamig na panunuya. Napayanig ng kanyang makapangyarihang tindig ang buong lugar. Si Chen Feng ang kasosyo ko. Ngayon, ipapamukha ko sa iyo ang katapusan mo. Biglang kumabog ang dibdib ni Liang Dafu. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Liang Dafu sa kanyang dibdib.
Pribadong usapin ito ng pamilya Liang at ni Chen Zeng. Malakas siyang kumaway. Agad na lumapit ang punong abogado. Itinaas niya ang tablet sa harap ng lahat ng reporter. Sa screen, ipinalabas ang malinaw na video. Si Liang Dafu iyon nakaluhod sa putikan. Makikita ang buong proseso ng pag-iyak at paghingi niya ng tulong. Napakalinaw ng tunog ng video. Malinaw na maririnig ang kusang pagsangla niya sa kanyang mga ari-arian. Umalinggaw iyon mula sa loudspeaker. Pagkatapos, inilabas ng abogado ang dokumento mula sa tanggapan ng notaryo ng lalawigan. Pinatutunayang legal ang kasunduan sa pagsangla. At walang naganap na pamimilit. Sa huli, naglabas ang abogado ng mabigat na ebidensya. Ipinakita niya ang pirmadong salaysay ng mga tripulanteng nailigtas. Pati ang recording mula sa itim na kahon. Pinatutunayan nitong inuna ni Liang Yao ang pansariling pakinabang. Isinara niya ang silid makina at kinumpiska ang mga kagamitan. Mga krimeng nagbabaliwala sa buhay ng tao. Sa harap ng matibay na ebidensya, biglang namutla si Liang Dafu. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gumuho ng tuluyan ang lahat ng kanyang pakana sa harap ng ganap na kapangyarihan. Natalo siya sa harap ng lahat at lubusang napahiya. Nanghihina ang kanyang katawan at halos bumagsak. Formal na hinatulan ng korte si Liang Yao ng 15 taong pagkakakulong. Nasamsam ng pamahalaan ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Liang. Para bayaran ang napakalaking utang. Nagkabisa ang kasunduan sa pagsangla. Ganap na nagpalit ng may-ari ang daungan. Pilit na pinaalis ang mag-amang Liang Dafu na wala nang natira ni isang sentimo. Sa kawalan ng pag-asa, nagtungo si Liang Yao sa daungan. Humarap siya sa sikat ng araw. Binabaklas ng mga manggagawa ang napakalaking lumang karatula. Agad na ibinaba ang lumang karatula ng Liang Grain. At pinalitan ito ng isang bago at makintab. Pinalitan ito ng bagong-bagong karatula. Ang kapansin-pansing Chen Metal. Ang bagong karatula. Lubusan nang nagbago ang daungan ng Dongya. Formal ko nang pinamamahalaan ang buong daungan. Ako na ang bagong may-ari. Hindi ko gagayahin ang pamilya Liang na nagmonopolyo at sumipsip sa lahat. Sa halip, agad kong tinipon ang lahat ng mangingisda sa daungan para sa isang pagpupulong. Sa gitna ng nakakapasong hangin ng dagat, nakatayo ako sa ibabaw ng entablado. May hawak na megaphone. Malakas at malinaw ang aking tinig. Umalinggaw ito sa buong liwasan. Ang lahat ng mapaniil na patakaran ng pamilya Liang. Mula ngayon, kanselado na ang lahat. Kalahati na lang ang lahat ng bayad sa pwesto. At ang suplay ay ibibigay sa presyong puhunan. Lubos na bukas at malinaw ang lahat ng transaksyon. Nanlaki ang mga mata ng mga mangingisda, hindi makapaniwala. Hindi napigilan ng matandang kapitan na sumigaw mula sa ibaba ng entablado, ano ang pakay mo? Ang gusto ko ay maituwid ang inyong mga likod. At mamuhay ng maayos dahil sa sarili ninyong kakayahan. Hindi na kayo muling aapi-apihin. Sa mga susunod na buwan. Sa mga susunod na buwan. Inilabas ko ang aking tala ng pangingisda. Ibinahagi ko ng libre sa lahat ang mga koordinado ng masaganang pangingisda sa malapit na dagat. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagbagong anyo ang daungan ng Dongya. At ang bagong-bagong highway ni Jianglan. Mabilis ding naging pinakamalaki sa buong lalawigan. Sa gitna ng pagdiriwang na pinalamutyan ng mga parol sa buong daungan. Sa harap ng bagong tayong pabrika ng pagproseso ng pagkaing dagat. Biglang nagkagulo. Mga galit na taga-nayon. Itinutulak ang isang taong umaalingasaw sa matinding amoy. Isang pulubing gutom na butot at balat. Tinulak ko palayo ang mga tao at lumapit para tingnan. Ang taong iyon pala ay ang dating makapangyarihang pinuno. Na napadpad sa lansangan matapos malugi. Si Liang Dafu. Naggitingit sa galit ang mga mangingisda. Isa-isang kinuha ang kanilang mga gamit sa trabaho at pinalibutan siya. Malakas nila siyang pinagsisigawan. Nakatingin kay Liang Dafu habang gusot ang buhok nito. Puno ng maitim na dumi ang mukha. Puro matinding takot at kaawa-awang pagsusumamo ang nasa mga mata niya. Tinitingnan ang matandang tusong ito na tuluyan ng nilublob sa putikan. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng galit sa puso ko. Bakit ka pumunta sa teritoryo ko ngayon? Ano ba talaga ang pakay mo? Boss Chen, wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Gusto ko lang makaraos dito. Itinaas ko ang kamay ko para patahimikin ang lahat. Iyan ang tunay na kaparusahan. Ang hayaan siyang mabuhay at maranasan mismo ang paghihirap ng pinakamababang uri ng pamumuhay. Dahil trabaho naman ang hanap mo. Hindi ipagkakait ng daungan ng Dongya ang isang subo ng pagkain sa iyo. Sa ngayon, night shift na lang sa planta ng pagproseso ng pagkaing dagat ang bakante. Kailangan pa nila ng mga tauhan sa linya ng produksyon. Magdamag kang magtatanggal ng kaliskis ng isda at mag-ipon ng yelo. Sweldo, 2,500 kada buwan kasama ang pagkain. Tatanggapin mo ba o hindi, ikaw ang pumili. Tatanggapin ko. Handa akong magtrabaho. Hinihiling ko lang na bigyan ninyo ako ng pagkakataong mabuhay. Ang dating kinatatakutang hari ng pantalan ay tuluyang naging tauhan na lang ng planta ng pamilyang Chen. Isang hamak na manggagawa sa pinakamababang linya ng produksyon. Sa gitna ng nakakatusok na amoy ng malansang isda. Nakasuot sila ang Dafu ng makapal na kasuotang panlaban sa tubig. Nakatayo siya sa tabi ng linya ng produksyon. Paulit-ulit at mekanikal ang pagtanggal niya ng mga kaliskis. Nagsanib ang matinding lamig at pagod. Pakiramdam niya, mababali na ang kanyang baywang. Mabibigat na ang kanyang mga talukap, ngunit wala itong tigil sa pagkurap.
Ang malamig na katawan ng isda at matatalim na talim ay humihiwa sa dati niyang malalambot at alagang mga kamay. Nag-iiwan ng sunod-sunod na pahilis na sugat. Sa kabila ng salaming bintanang puno ng singaw, nakita niya ako. Nakatayo akong puno ng sigla. Katabi ang napakagandang giant land. Kasabay ng nakakabinging busina ng mga bagong sasakyang pangisda sa malalim na karagatan na sunod-sunod na pumapasok sa pantalan. Maayos silang naglayag patungo sa laot. Sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan na sa buong buhay niya, mariin ko na siyang yurakan sa ilalim ng paa ko. Wala na siyang kahit anong pag-asang makabangon. Idinaos ang hapunan ng pagdiriwang sa isang malawak na liwasan. Daan-daang mesa ang puno ng mga bisita. Napakasaya ng buong pagtitipon. Lantakang kumakain ang mga mangingisda ng pinakamamahaling pagkaing dagat. Nalunod sa kasiyahan ang buong daungan ng dongya. Hawak ang baso, nag-ikot ako sa bawat mesa para makipagtagay. Sa mukha ng lahat ay mababanaag. Ang taos pusong pasalamat. Matapos pagdaanan ang unos, tuluyan nang nagbago si Chen Chuang. Ngayon, isa na siyang matatag na kapitan na kayang tumayo sa sariling paa. Matapos ang operasyon sa bato, napakaganda ng paggaling ni tatay. Nakaupo siya sa pangunahing mesa, namumula sa saya ang mukha. Maliwanag ang kanyang ngiti. Unti-unting humupa ang ingay. Malalim na ang gabi. Mag-isa akong naglalakad. Sa tahimik na dalampasigang binabaha ng liwanag ng buwan. Kasabay ng marahang yabag, ay lumapit sa akin si Jiang Lan, balot ng manipis na jacket. May hawak siyang mineral na tubig. Nakasuot siya ng simple at eleganteng puting mahabang damit. Inalis na niya ang lahat ng malamig na depensa. Magaan at banayad ang kanyang kilos. Magkatabi kaming humarap sa malamig na simoy ng dagat. Pinagmamasdan ang maliliit na ilaw mula sa mga bangkang pangisda sa malayo. Bago mo ako nakilala. Malapit nang malugi ang high-edge. 2,000,000,800,0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 
12,500.00 sinadya ni Liang Yao na putulin ang supply ng mga dekalidad na produkto 12,800.00. Sinadya ni Liang Yao na putulin ang supply ng mga dekalidad na produkto. 0022-300.00 oras 70,000.0013,000.000022. 200.00 walang tigil na pagtataas ng presyo 13,000.000022 800.00 22,800.0000 22,500.00 pinipilit niya akong ipasa ang gusali sa presyong lugi 22,800.00 0 oras 22,000.000 oras pinipilit niya akong ipasa ang gusali sa presyong lugi 0 oras 2,800.00. Salamat sa iyo, Chen Zeng. Salamat sa iyo. Dahil naging pinakadakilang bayani ka sa buhay ko. Nang marinig ko ang salitang bayani, tuluyan nang nabasag ang huling harang sa puso ko. Iniunat ko ang magaspang kong mga kamay. At buong lambing ko siyang niyakap sa malapad kong dibdib. Ipinatong niya ang ulo niya sa matatag kong dibdib. Tahimik niyang pinakinggan ang malakas na tibok ng puso ko. Ang totoo, ikaw ang pinakamalaking tumulong sa akin. Maging nobya ko. Sa buong buhay na ito, ako ang magpoprotekta sa iyo. Hindi na napigilan ni Jianglan ang kanyang damdamin. Dumaloy ang mga luha ng saya sa kanyang maputing pisngi. Hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya sa mga daliri ng paa. Pumikit siya at direktang hinalikan ang mainit kong labi. Sa malayo, kumikislap ang parola. Dalawang pusong punong-puno ng unos at karanasan. Sa wakas, mahigpit silang nagkapit-bisig. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang taon. Ako at ang magiging imperyo ko sa negosyo. Pumasok kami sa mabilis na linya ng paglawak. Ginamit ko ang kooperatiba para tipunin ang lahat ng yamang pangistaan sa daungan. Pinag-isa ang pagbili at pagbebenta. Malaki ang ibinaba ng mga gastos. Nagtayo kami ng malakihang industriya ng cold chain logistics. Ang mga pagkaing dagat ng daungan ng Dongya. Ginawa naming tatak na mabenta sa buong bansa. Ginamit ni Jianglan ang kanyang likas na galing sa negosyo. Sa mga pangalawang antas na lungsod sa buong bansa. Ang Highway sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa. Ay sunod-sunod na nagbukas ng 12 ng marangyang restoran ng pagkaing dagat. Mula sa pagiging hamak na mangingisdang hindi man lang kilala. Bigla akong naging isang bilyonaryong. Kilalang higante sa buong lalawigan. Pero hindi ako nabulag sa kayamanan. Tatag na tatak sa isip ko. Ang malawak na asul na dagat na ito ang tunay naming ugat. Naglaan ako ng malaking puhunan para magtayo ng istasyon ng pagmamasid sa karagatan. Para sa yamang pangisdaan sa baybayin. Nagsagawa kami ng siyentipikong pagmamanman at pangangalaga. Ipinag-uutos ang 4 na buwang pahinga sa pangingisda bawat taon. At sa lahat ng mangingisdang walang kita. Nagbibigay kami ng sapat na subsidya para sa kanilang pamumuhay. Hindi pwedeng putulin ang puno para lang makakuha ng panggatong. Kailangang muling manumbalik ang sigla ng malawak na dagat na ito. Buong daungan ang sumuporta sa aking prinsipyo. Daungan ng Dongya. Sa wakas, nakapasok na ako sa isang malawak at tuwid na daan.
Nang hapong iyon, mag-isa akong nagtungo sa pinakamataas na tanggapan ng daungan. Tanaw mula roon ang masiglang tanawin ng daan-daang barkong naglalayag sa ibaba. Lumapit ako sa espesyal na kabinet na may kontroladong temperatura. Lumapit ako sa espesyal na kabinet na may kontroladong temperatura. Lumapit ako sa espesyal na kabinet na may kontroladong temperatura. Maingat kong inilabas ang kwaderno ng pangingisda na sumama sa akin sa napakaraming araw at gabi. Marahan ko itong hinaplos. Ang mga papel ay nanilaw na at bahagyang amoy alat ng dagat. Hindi ko napigilang mapabuntong hininga sa dami ng alaala. Bilog ang katawan, malaki ang bibig at mabagsik ang ugali. Nakatala rito ang malalaking dilaw na isda. Nakatala rito ang malalaking dilaw na isda. Gayon din ang mga red star spotted grouper at bluefin trevally. Ang kanilang mga katawan at nakapangilabot na nakaraan. Isa-isang binaligtad ko ang mga pahina. Hanggang sa mabuksan ko ang huling bahagi ng lumang kwadernong ito. Ang pinakahuling pahina, puno ng hiwaga. Walang kahit anong salita sa pahinang ito. Isang mapa lamang ang iginuhit, malayo sa mga kilalang kontinente. Isang mapa ng dagat sa kailaliman ng karagatan. Sa gitna ng mapa ay may kakaibang simbolo. Isang dambuhalang ahas na nilalamon ang araw. Sa tabi ng simbolo ay may mga sinaunang marka. Isang ipinagbabawal na lupain na lubusang kinalimutan ng mundo. Nasa panahon na ng pahinga at pagbawi ang yamang dagat sa baybayin. Ang aking paningin ay kusang napunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa mismong sandaling iyon, ang buong daungan ng dongya sa labas ng bintana ay biglang umalingaw-ngaw sa napakalakas na busina na halos makabingi. 12 ng barkong may watawat ng pamilya Chen. Ang mga barkong pangisda na may bigat na libo-libong tonelada ay maayos na naglayad palabas ng daungan. Ito ang armadang pinangarap kong binuo sa napakalaking halaga. Ngayon ang unang paglalayag nila patungo sa malawak na karagatan. Pinagmasdan ko ang armadang nagdadala ng lahat ng aking ambisyon at mga pangarap, at dahan-dahan kong isinara ang kwaderno ng pangingisda. Sa walang hangganang karagatan, nagtago ang panganib sa kailaliman, at nagsimula ang bagong kabanata ng aking paghahari sa laot.